Ang ibang mga kasapi ng team ay mga retiradong special forces, o kaya'y mga hari ng mga mersenaryo. At mayroon pa ngang mga eksperto sa sinaunang martial arts. Ang kanilang mga piniling armas ay pawang high-tech, mga assault rifle, granada, maging ang drone at compound bow ay mga karaniwang kagamitan lamang. Samantalang kayo ni Xiaojie na magka-team ay may hawak na espada ang isa. At may dalang itak ang isa, talagang bagay na bagay. Dahil lamang sa iyong pagtawid sa Blue Star at nagising ang isang sistema ng pagganap, hanggat ginagampanan mo ang konsepto ng Sword Saint. At kung gaano kataas ang pagkakatulad mo sa kanya, mas marami kang makukuhang kakayahan mula sa kanya. Kapag ang pagkakatulad ay umabot sa 100%, maaari mong ganap na makuha ang kanyang kakayahan. At buksan ang susunod na karakter na gagampanan. Mula noon, isang Sword Saint, ang tumuntong sa Xiangxi Mountains. Sa walang katapusang kailaliman. Sa mga sandaling ito, sa labas ng Xiangxi Mountains, tinitignan mo ang kagubatan sa iyong harapan at tahimik na sinabi sa iyong sarili. Xiangxi Mountains. Iyon ang pinakamahiwagang lugar sa buong Xiangxi. Maraming mga alingaw dito. Gaway, Chaiwang, mga bata. Sana makarating kayong tatlo pagkatapos ng 100 kilometro. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Si Kameda Zongye, ang ninja master ng Emperor Club. Bago pumasok sa bundok, ay malamig na tumingin sa'yo. Ngunit ikaw ay walang anumang reaksyon. Ninjutsu, gusto ko rin itong makita. Tignan ninyo. Ang ninja master na yon mula sa Dongi, si Kameda Zongye, ay tila may alitan sa'yo. Nabalitaan kong sa programang ito, pagkatapos ng 100 kilometro, maaaring atakihin ng mga team ang isa't isa. Ang hirap naman ito para sa'yo. Wala ka ng kakayahan at nangahas ka pang galitin ang manlalaro mula sa Dongi. Tila gusto nang paikliin ni Linbay ang kanyang buhay. Sayang. Muling tumaas ang mga mensahe sa live stream. Hindi nagtagal, pumasok ang lahat sa bundok. Tiningnan ka ni Xiaojie sa lugar. Walang sinabi. Pagkatapos ay naglakad papunta sa Xiangxi Mountains at sumunod ka. Pagkapasok sa gubat, biglang dumilim ang paningin. Ang malamig na presensya ay nagpababa sa temperatura ng kagubatan, nang hindi bababa sa 10 degrees kaysa sa labas. At ito pa lamang ang labas. Sa loob ay tiyak na masama ang kapaligiran. Mas malala. Hindi kaya naglilibang lang ang dalawang ito. Tignan nyo ang ibang mga kalahok, sobrang ingat. Ang dalawang ito ay parang naglalakad sa kalye. Pakialis po ng hindi sa sinabi nyo sa itaas. Naglalakad-lakad lang talaga ang dalawang ito. Hinihinala ko na hindi pa nakaranas ng panganib itong si Linbay. Sa ganitong paraan, hindi siya makakapasa sa karanasan. Anong maaasahan mo sa isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo? Ayos na ang makalakad siya ng ilang hakbang. Nasa inyong dalawa ang atensyon ng kamera. Dire-diretso ang dalawa papunta sa kaibuturan. Ang relax nilang maglakad. Sa loob ng isang araw, ikaw at si Xiaojie ay walang kahit katiting na panganib na nakaharap. Kahit mga hayop ay ilang maliit na squirrel lang ang nakita. Unti-unting lumalapit ang gabi. Alam ng lahat, na sa mga ipinagbabawal na lugar na ito, mas nagiging delikado kapag gabi. Mas delikado yon. At habang papalapit ang gabi, isang sunod-sunod na hiyaw ng hayop ang umalingaw-ngaw sa kabubatan. Kinakabahan na rin ang lahat sa live stream. Ngayon ay 10 kalahok. Sa unang gabi sa Xiangxi Mountains, anong panganib ang kanilang makakaharap sa gabing ito? At ang pinaka-inaabangan ay kayong dalawa. Kayong dalawa ang itinuturing na pinakamahina sa 5 grupo. Isa ka lang ordinaryong estudyante sa kolehiyo. At hindi rin ganoon karami ang impormasyon tungkol sa MUT. Hindi ako nagkakamali, di ba? Malapit na mag-alas 6 oras. Anong ginagawa ng dalawang ito? Tapos nang magtayo ng mga shelter ang ibang mga grupo. Ang dalawang ito, wala man lang ideya na magtayo ng shelter. Totoo bang matutulog lang ang dalawang ito sa lupa? Kung sakaling makasalubong nila ang mga hayop, baka isang subo lang sila. Talaga nga, walang silbi ang lalaki kung maganda ang itsura. Nang muling tumutok ang kamera sa inyong dalawa, muling umingay ang live stream. Sa sandaling ito, nakaupo ang isa sa ilalim ng puno. At nagpapahinga. At marami ka pang prutas sa iyong kandungan. Ang mga prutas na ito ay likas na pinupol. At si Xiaojie ay mas lalong prangka. Ang taong ito ay nakahuli ng isang kunehong ligaw. Naghanda ng mag-apoy para mag-ihaw. Mga hangal sa gitna ng malalim na gubat. Mag-apoy pa sa gabi. At nangahas pang pumatay ng kunehong ligaw. Hindi ba niya alam na ang amoy ng dugo ay makakaakit ng mga hayop? Hula ko, ang dalawang ito ay hindi pa nakaranas ng paglalakbay. Ang live stream ay puno ng mga mura sa ngayon. At tila napansin din ng direktor sa ngayon, na ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa inyong dalawa. Kaya't iniwan na lamang niya ang kamera sa inyong dalawa. Makalipas ang 15 minuto, natapos ni Xiaojie ang paglinis sa kunehong ligaw. At saka nagsimulang mag-ihaw.
Maya-maya ay kumalat ang bango. Isang amoy ang bumalot sa buong gubat. Nagliwanag din ang iyong mga mata. Hindi ko akalain na mayroon palang ganitong talento si Xiaojie. Kung ako kaya ito, siguro ay tubig lang ang kaya kong pakuluan. Mahihirapan akong gumawa ng ganito kasarap na pagkain. Ang dalawang ito ay tila nagkakamping lang, Pakibura ang salitang tila sa itaas. Nakakainis. Hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap sa bahay. Ang live stream ay puno ng reklamo. Ito ay dahil sa dalawang ito. Hindi nila sineseryoso ang paglalakbay na ito. Lumipas ang 15 minuto. Ang kunehong ligaw ay iniihaw na ni Xiaojie hanggang sa maging ginintuan ang magkabilang gilid. Ang taba ay tumutulo sa apoy. Naglalabas ng mga tunog na cheese. Lahat sa live stream ay nagugutom na. Pinagpira-piraso ka ni Xiaojie at binigyan ka ng kalahati. Ang iba ay itinapon na lamang sayo. Kahit na sa buong araw. Ang tanging nasabi ng dalawa ay ang mga linya sa live stream. Ngunit mabait si Xiaojie sa kanyang kasama. Salamat sa pagtanggap. Hindi ka na nagdalawang isip sa karne ng kuneho. Iyon lamang ang nasabi ng dalawa sa buong araw. Kumain ng hita ng kuneho. Tumayo si Xiaojie. Maya-maya'y nakita na lamang si Xiaojie na kumilos ng napakabilis. At biglang tumapak sa isang puno. Pagkatapos ay ang kanyang katawan ay tila naglalakad sa kapatagan. Umakyat sa tuktok ng puno. Ikaw na lang ang natira sa ilalim ng puno. Anong nakita ko kanina? Diretsong umakyat si Xiaojie sa puno gamit ang puno mismo bilang tuntungan. Sigurado ka? Mukhang minamaliit natin si Xiaojie. May ibang kakayahan si Xiaojie. Ang pag-akyat niya sa puno ay tiyak na isang uri ng light skill o kasanayan sa pagiging magaan. Hindi pa yan masasabing light skill. Mabilis lang talaga siya. Kaunti lang. Kahit ang mga fighter na laging nag-ensayo. Kaya rin yun gawin. Biglang umingay ang live stream. Tumango ka rin. Talagang kakaiba si Xiaojie. Ang puno kanina ay mahigit 3 metro ang taas. Madali lang siyang umakyat. Teka, tignan mo. Hindi ka pinapansin ni Xiaojie. Nasa ilalim ka pa rin ng puno. Bumaling agad ang kamera sa'yo. Nakahiga na si Xiaojie sa puno. Malinaw na hindi kanya papansinin. Unang araw pa lang naman kasi kayong nagkita. Mabuti na at binigyan kanya ng karne ng kuneho. Ang tanga naman ni Linbay. Kung naghanda sana siya ng mga sanga. Para gumawa ng silungan. Sana makaharang yun sa mga hayop. Pinatay ni Xiaojie ang kuneho sa lupa. Mabilis na makakaakit ng hayop sa gubat ang amoy ng dugo. Ipagdasal natin si Linbay. Nakatingin sa iyo ang lahat sa live stream. At ikaw, parang hindi mo alam na nasa peligro ka. Pagkatapos kumain ng hita ng kuneho, pinunasan ang bibig, at pumili ng isang puno. Biglang gumalaw ang kamera. Isang anino lang ang nakita ng lahat. Bigla na lang. Walang anumang tulong. Sumandal sa isang malaking puno. At ang puno na yun ay umabot ng 10 metro. Sa likod ng live stream, Direktor, kunin na kaya natin si Linbay. Huwag na, ordinaryong estudyante lang siya. At nakuha pa niya ang atensyon ng Emperor Club. Kay Kameda Zonge. Baka mamatay lang siya sa Xiangxi Mountains. Magkakaroon ito ng ilang negatibong balita para sa aming mga organizer. Sabi ng isang direktor ng broadcast sa direktor sa kanyang likuran. Isang araw na pala. Kahit na si Xiaojie ay, mayroon pa ring kakayahan. Pero napaka-ordinaryo mo. Sa ganitong paraan, baka mamaya pa ngayong gabi ay mamatay ka na sa kabubatan. Kunin siya pabalik, nakakunot ang noo ng direktor. Ngunit sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ng direktor. Tinitingnan ang kamera sa live broadcast. Paano nangyari ito? Ang mga mata ng direktor ay puno ng pagtataka. Tila napansin din ng direktor ng broadcast ang isang bagay na hindi tama. Kaya tumingin siya sa kamera. Nakita niya na wala ka na sa ilalim ng puno, kundi sa isang malaking puno na may taas na 11 metro. Komportable mong inilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Nakandong ang iyong katawan. At kampanting nakahiga sa isang sanga. Katulad ka na ni Xiaojie. Nagpaplanong magpalipas ng gabi sa puno. At ang puno na pinili mo ay malaki. May taas na 11 metro. At natutulog ka sa tuktok. Pangkalahatang panganib. Ay hindi ka kayang lapitan. Paano siya nakaakyat doon? Nagtatakang tanong ng direktor ng broadcast. Tumingin ang direktor ng broadcast sa mga komento. Ang buong live stream ay maingay. Yung nasa itaas. Na nagsabing hindi ito light kung few. Paliwanag mo nga kung ano ito. 11 metro. Sino ang pwedeng mag-ensayo para makalipad doon? Sigurado ako na ito ay light kung few. Marunong pala ng light kung fu si Linbay. Halos mabaliw na ako kanina. Hindi niyo alam ang Zongyun Ti ng Wudang. Hindi ba light kung fu yun? Tiyak na ginamit ni Linbay ang Zongyun Ti. Siya ay nagmula sa Wudang. Sa likod ng live stream, nagtatakang tanong ng direktor ng broadcast. Direktor, light kung fu ba yan? Hindi light kung fu.
Kaya mo bang tumalon mula sa ilalim ng 11 metrong puno? Kahit hindi na kailangan pang tapakan ang mga sanga. I-cut agad ang kamera sa kanya. I-cut siya ng madalas sa susunod. Agad na sinabi ng direktor, Livy. Yelili. Agad na sumang-ayon ang broadcast director. Hindi masama sa loob ng gubat. Sa loob-loob mo'y nasabi. Habang umaabot sa 50 ang antas ng pagganap. Ngayon ang iyong pisikal na lakas ay 50 beses na ng ordinaryong tao. Hindi mahirap tumalon ng mga 11 metro. Gusto mo ring tingnan kanina ang iyong kakayahan sa pagtalon. Hindi ka nabigo sa resulta. Sa sandaling ito, sa isa pang puno, nakikita kang umakyat sa malaking puno. May kumislap na gintong liwanag sa mata ni Xiaojie. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang gusto niya sana ay magpahirap sa iyo sa ilalim ng puno. Hanggang sa dumating ang mababangis na hayop. Saka kanya ililigtas. Para bukas, hayaan kang umuwi ng mag-isa. Hindi ko akalain na marunong ka rin ng light kung fu. Nasaan na yung mga sumisigaw kanina na mas gwapo ang lalaki? Mas walang silbi. Siniraan niyo ang asawa ko. Wala man lang bang lakas ng loob na humingi ng tawad? Huwag mo nang pagalitan ang mga nasa itaas na kapatid. Mga keyboard warrior lang ang mga yon. Kung papasukin mo sila sa 100,000 bundok, baka lumuhod sila pagkakita sa malalim na gubat. Tama, nakita kang nagpakita ng light kung fu. Sa live stream, isang grupo ng mga dalagang nagdadalaga ang agad na nagsimulang magwala. Tulad ng kasabihan, kapag nabaliw ang babae, mas nakakatakot pa sa tigre. Ang mga nanlait sa iyo sa live stream kanina. Ngayon ay napatahimik at walang nangahas na magsalita. Sa sandaling ito, sa bundok Wudang. Master, light kung fu ba yan? May isang dalaga na nakayakap sa kanyang telepono. Nagniningning ang mukha habang sinasabi. Anong light kung fu? Ang lakas naman ito. Ang Zongyun ladder ng bundok Wudang ay umaakyat lamang ng mga 11 metro. At kailangan pa ng napakataas na kasanayan para magawa iyon. Sino ang taong ito? Seryosong sabi ng isang matandang may puting buhok. May pagkabigla sa mga mata ng matanda. Master, sinabi ko na sa inyo noon pa. Payagan niyo akong sumali sa pagtuklas na ito sa ipinagbabawal na lugar. Pero ayaw niyo akong payagan. Ayan tuloy. Parang malalagpasan na yata ng iba ang Zongyun ladder ng Wudang Mountain ko. Sabi ng dalaga sa matinis na boses. Kung maabot mo ang ikapitong antas ng iyong Purple Mist Palace, pwede ka nang pumunta. Pero mukhang hindi ka makakapunta sa Xiangxi Mountains na yon. Sa susunod na lang siguro. Sabi kasabay ng pagbuntong hininga ng matanda. Totoo ba ang sinabi ni Master? Sa susunod, ako naman ang payagan niyong pumunta. May halong panlilinlang sa mga mata ng babae. Sa sumunod na sandali, isang kakaibang aura ang umusbong sa katawan ng babae. Ang aurang iyon ay may kasamang sigla ng Purple Mist. Ikapitong antas, ikaw talagang bata ka. Napailing na lang ang matandang si White Crane. Alam ko na ang gagawin mo. Mukhang gusto lang ng batang babae na makaranas ng paglalakbay. Kaya hindi na kailangang pigilan pa. Xiangxi Mountains. Dumating na ang gabi. Mabilis na bumaba ang temperatura sa malalim na gubat. Habang ikaw ay nasa puno, ginamit mo ang Ghost Valley Breathing Technique. Sa ritmo ng iyong paghinga, hindi ka man lang malapitan ng lamig sa paligid. Sa kalaliman ng gabi, ang amoy ng dugo ng kuneho ay mabilis na nakaakit ng mga hayop. Sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang isang leopardo. Ang leopardong iyon ay maingat na lumapit sa ilalim ng puno. Agad na dumilat si Xiaojie sa puno. Pero hindi kumilos si Xiaojie. Leopardo, ikaw ay. Napansin mo na rin. Nagising ka mula sa iyong pagmumuni-muni. Sa unang pagkakataon na nakaharap ka sa isang mabangis na hayop sa malapitan. Nakaramdam ka ng kaba. Pero nakaramdam ka rin ng excitement. Congratulations, host. 2 oras kang nag-ensayo ng Ghost Valley Breathing Technique. Tumaas ng 2 puntos ang antas ng pagganap mo. Tumaas ng 20 puntos ang iyong pangkalahatang kakayahan. Sa sandaling iyon, narinig mo ang boses ng sistema sa iyong isipan. Ang pag-ensayo ng mga skills ay makakapagpataas din pala ng antas ng pagganap. Bahagya kang natigilan. Pagkatapos, lumiwanag ang iyong mga mata. Mayroon palang ganitong benepisyo. Mukhang bukod sa panlabas na kaanyuan. Ang mga skills ng Sword Saint, ang mga martial arts, sword skills, at iba pa ay kailangang regular na gamitin at sanayin. Sa ganitong paraan, tataas din ang antas ng pagganap. Kahit na ang limitasyon ay 1-0 lamang. Pero ayos na rin. May lumabas na hayop. Tingnan nyo, isang leopardo. Gising pa ba ang nasa itaas ng bahay? Ang tagal na nanonood pa rin ng live. Pinapanood ko ang asawa ko, bakit ba? Muling naglitawan ang mga komento sa live stream. Lumitaw ang leopardo sa ilalim ng puno. Habang ikaw at si Xiaojie ay nagpipigil ng hininga sa itaas ng puno. Hindi man kalakasan ang leopardong ito. Hindi rin naman kahinaan. Sino ang nakakaalam kung may iba pang hayop na darating? At ngayon pa lamang ang ika. Kung may leopardo na agad,
Sa loob ng kagubatan, baka mas mapanganib na bagay pa ang lumabas. Umungol ang leopardo sa puno. Maya-maya ay umalis na ito. Hindi rin sumugod si Xiaoji at ikaw. Sa totoo lang, gusto mo sanang subukan ang lakas ng iyong 100 Steps Flying Sword. Pero naisip mo na huwag na lang. Ang laki-laki ng Xiangxi Mountains. Maraming pagkakataon para ipakita ang lakas ng iyong 100 Steps Flying Sword. Napakadelikado nito. Kung hindi dahil ikaw at si Men Yuping ay nasa puno, baka naging hapunan na kayo ng leopardong ito. Nasa labas pa lamang tayo ng Xiangxi Mountains. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakatagong panganib sa loob ng Xiangxi Mountains. Kung ano pang nakatagong panganib. Sa paghahanap sa ipinagbabawal na lugar na ito, lalo akong nasasabi. Nang makita ang leopardong umalis, ang lahat ng mga manonood na nagpipigil ng hininga ay nakahina ng maluwag. Naging tahimik ang kagubatan. Sa itaas ng malaking puno, nagpatuloy ka sa pagsasanay ng Gigu Breathing Technique. Sa pagsasanay ng Gigu Breathing Technique, ramdam mo na. Ang mainit na daloy sa loob ng iyong katawan ay lumalakas. Mukhang kailangan talaga ang pagsasanay ng Gigu Breathing Technique. Lumipas ang gabi. Kahit na maraming ingay ng hayop sa gabi, walang hayop na lumapit. Kinabukasan, kakarating mo pa lamang. Kumuha si Xiaoji ng isang manok sa kung saan. Diretso niyang inihagis sa iyo ang kalahati ng inihaw na manok. Salamat sa iyong mahinang ngiti. Ang ngiting ito ay lalo pang nagdulot sa mga manonood ng live stream na mapasinghap ng hangin. Hindi ko alam. Kung dahil ba sa pagsasanay ng Gigu Breathing Technique, ang aura sa iyo ay mas lalong naging ethereal. Ang binata ay tila isang immortal na espada na hindi na dungisan ng mundo. Sa loob ng 2 araw, maaabot na natin ang unang mapanganib na lugar. Sa labas ng bundok Pingshen, tumingin ka kay Xiaoji nang bigla siyang magsalita. Bundok Pingshen, bahagya kang natigilan. Agad mong tinignan si Xiaoji na may pagtataka. Sa buong kahapon, 2 salita lang ang nasabi ninyong dalawa. Ngayon, binanggit ni Xiaoji sa akin. Ang tungkol sa 10,000 bundok ng Xiangxi. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, na sa wakas ay tinanggap ka na ni Xiaoji bilang isang kasama. Bundok Pingshen, maaari bang iyon ang Bundok Pingshen kung saan nakatago ang hari ng mga leon? Sabi mo sa iyong sarili, hindi ka pamilyar sa kwento ng Bundok Pingshen. Ngunit hindi mo alam kung sa Bundok Pingshen na ito, nakatago ang hari ng mga leon. Nagsimula nang kumain ang mga tao. Maliban sa 2 pangungusap na yon, wala nang ibang sinabi. Pagkatapos kumain, tumayo si Xiaoji at nagpatuloy sa kailaliman ng kagubatan. At sumunod ka rin. Muling natahimik ang 2 sa daan. Naalala mo naman ang tungkol sa Bundok Pingshen. Ang sentipede na may 6 na pakpak. At ang hari ng mga leon. Sa loob ng Bundok Pingshen na ito, bawat hakbang ay puno ng panganib. Kailangan mong mag-ingat sa pagpasok. Tingnan nyo, pumunta na naman sila sa kailaliman ng kagubatan. Ayon sa mapa ngayon, sa loob ng 2 araw, sabay-sabay silang papasok sa Bundok Pingshen. Sinasabi na mayroong hari ng mga leon sa Bundok Pingshen. Hindi ko alam kung totoo ba. Naging masigla rin ang mga komento sa screen sa sandaling ito. Sa sumunod na araw, wala kayong 2 nakasalubong na anumang panganib. Kahit nakatagpo kayo ng mga hayop, ito ay mga maliliit na hayop lamang. Kinuha ninyong 2 bilang pananghalian. Muling dumating ang gabi. Muli kang humiga kasama si Xiaoji sa ilalim ng malaking puno. Sa ilalim ng dilim ng gabi, muli mong sinimulan ang pagsasanay ng Gigu Breathing Technique. Umaalingaw ang enerhiya ng kalangitan at lupa sa paligid. Sa iyong regular na paghinga, pumapasok ito sa iyong katawan. Isang manipis na bughaw na ilaw ang umakyat mula sa iyong katawan. Nagising ka mula sa pagsasanay sa kalaliman ng gabi. Binabati kita, host, sa pagsasanay ng Gigu Breathing Technique. Ang antas ng pagganap ng host ay tumaas ng 2. Binabati kita, host, sa matagumpay na pag-upgrade ng iyong Gigu Breathing Technique. Naabot ang sukdulan. Binabati kita, host, sa paggising sa espesyal na kasanayan, Ghost Eye. Sa sandaling ito, tumunog ang boses ng system. Kasabay nito, naramdaman mo ang pagdaloy ng mainit na agos ng enerhiya sa iyong katawan. Ang agos na yon ay 10 beses na mas malakas kaysa sa simula. Kasabay nito, nagbago rin ang datos sa iyong harapan. Pangalan, Linbay, ginagampanan, Sword Saint, antas ng pagganap, 54. Kabuang kakayahan, 1,080. Espesyal na kakayahan sa ordinaryong tao, Gigu Breathing Technique, Intermediate. Flying Sword in 100 Steps, Beginner. Ghost Eye, maaaring mag-evolve. Sa lahat ng datos, ang Gigu Breathing Technique ay umangat sa Intermediate. Ang iyong pangkalahatang kakayahan ay tumaas ng doble. Umabot sa higit sa 100 beses ng isang ordinaryong tao. Malinaw na ang nagpadoble sa pangkalahatang kakayahan ay ang pag-upgrade ng Gigu Breathing Technique.
Ngayon, ikaw ay nagsasanay ng panloob at panlabas. Kaya mo nang harapin ang 100 kalaban. Sa sandaling ito, magaan ang iyong pakiramdam. Kaya mong patayin ang isang baka sa isang suntok. Sage, system. Ano ang gamit ng Ghost Eye na ito? Tanong mo sa system. Ang Ghost Eye ay may kakayahang sirain ang paningin sa gabi. Ang Ghost Eye ng host ay patuloy na mag-upgrade kasama ang antas ng pagganap ng host. Patuloy na mag-upgrade. Pakiusap, bilisan ng host ang pagtaas ng antas ng pagganap. Tumunog ang boses ng system. Sirain ang paningin sa gabi. Binuksan mo ang Ghost Eye. Naramdaman mong bahagyang nasusunog ang iyong mga mata. Iminit ito. Maya-maya, sa harap ng iyong mga mata. Naging malinaw ang buong kagubatan. Ang pakiramdam ay walang pagkakaiba sa liwanag ng araw. Ang galing, tuwang-tuwa ka sa iyong puso. Ito ay talagang isang ultimate na kagamitan sa pagtulong. Malinaw na nakikita ang lahat sa gabi. Kung makakapasok dito sa bundok Pingshen, talagang mas madali. Ang pamamaraan ng paghinga ng Gigu ay umangat na sa kalagitnaan. Dapat ding iangat ang 100 Steps Flying Sword. Sa iyong puso ilihim kang nagsabi. Tila nararamdaman ni Weng Weng ang iyong pagbabago sa isip. Ang espada na Yuan Hong ay bahagyang nanginginig din sa sandaling ito. Tila hinihimok ka na ilabas siya. Sa kalaliman ng gabi, nagpatuloy ka sa iyong pagsasanay. Sa kalagitnaan ng gabi, isang maliit na tunog ang gumising sa iyo. Ano yon? Buksan ang mata ng multo. Nanindig ang iyong balahibo sa batok. Nakita mo na dose-dose ng mga mata ang nakatitig sa iyo mula sa puno. Ahas, ang ahas ay itim na itim. Hindi mo alam kung anong uri. At ang mga mata ay berde. Mukhang kakaiba sa dilim ng gabi. Huwag kang gumalaw, balak mo sanang umatake. Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw. Nakita mo na hindi mo alam kung kailan si Men Yuping ay lumitaw na sa iyong tabi. Ang mga ahas na ito ay nagmula sa bundok Pingshen. Malamig na sabi ni Men Yuping. Bundok Pingshen, bahagya kang natigilan. Bundok Pingshen, ang misteryosong lugar ng Lion King. Ngunit hindi ba mga kuhol ang nasa bundok Pingshen? Paano nagkaroon ng napakaraming itim na ahas? Tila ang bundok Pingshen sa mundong ito ay iba rin sa bundok Pingshen sa nakaraan. Posible na magkaroon din ng pagbabago sa Lion King. Talagang hindi madali sa bundok Pingshen. Tignan mo, napakaraming ahas. Itim na ahas. At hindi bababa sa dose-dosenang. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? May makapagsabi ba kung anong uri ito ng ahas? Ang live na broadcast ay nagiging abala din sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang mga taong nagbabantay sa live na broadcast ay kinakabahan. Ang itim na ahas ay mukhang daan-daan na sa malayo. At dumarami pa. Ang itim na ahas ay hindi nagmadali. Para atakihin kayong dalawa. Ang berdeng mga mata ay nakatitig sa inyong dalawa. Mukhang hindi pangkaraniwan. Hindi ilusyon, tila may naalala ka. Direkta mong itinulak ang mata ng multo sa limitasyon nito. Ang init na agos sa loob ng katawan ay bumuhos patungo sa mga mata. Parang naramdaman mo ang init sa iyong mga mata. Biglang nagbago ang paningin mo. Nakita mo sa likod ng daan-daang itim na ahas. May nakatayong isang matandang lalaki. Ang matanda ay nababalot ng isang balabal. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, na nagmumukhang kakaiba. Ang iyong likod ay tila nilalamig. Grabe! Ang Xiangxi Mountains ay talagang nakapangingilabot. Nakita ko lang ang mga mata ng ahas na nagbukas lahat. Hindi ko nakita ang matandang ito. Gamit ang mga insekto upang pakainin ang kaluluwa, kaluluwa upang pakainin ang buto. Ito ay mga labi ng patay. Muling umalinggaw ang boses ni Xiaojie. Ang mga ahas na ito ay Gu. Agad na nagtanong. Hindi, ang mga ahas na ito ay ginagamit lamang para sa pag-aalaga ng Gu. Ang tunay na kumokontrol sa Gu ay ang tagapagbantay ng bundok Kunlun sa likod. Sabi ni Xiaojie, tagapagbantay ng bundok, mumisi ka. Tagapagbantay ng bundok, ang taong nagbabantay sa mga angkan ng mga hari. Wala akong pakialam kung sino siya. Kung haharang sa daan ko, isang espada ang magpapadala sa iyo sa kabilang buhay. Mga chismis tungkol sa laso ng Gu sa Xiangxi Mountains. Kumulot ang noo, may mga kakaibang nilalang pa rin na nag-aalaga ng Gu. Kumulot ang noo, totoo bang may nag-aalaga ng Gu? Gusto kong makita kung ano ang itsura ng nag-aalaga ng Gu. Nakakalito. Tingnan nyo, umaatake na si Xiaojie. At sa sandaling ito, umaatake na rin si Xiaojie. Bibig ng langit at lupa, walang hanggan. Asin na pula para itaboy ang masasamang espiritu. Agad na hinawakan ni Xiaojie ang kanyang baywang. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang supot na tela. Pinulit ang supot na tela. Nagkalat ang dilaw na pulbos sa harap niya. Agad mong naunawaan na realgar iyon. Ang ikinalat ni Xiaojie ay realgar. Tulad ng alam ng lahat, takot ang mga ahas sa realgar. Sumambulat ang asupre. Mabilis na umatras ang mga ahas. Ngunit hindi sila agad umalis.
Huminto ulit sila sa labas ng 1-0 metro mula sa puno. Sa loob ng malalim na kagubatan, umalingaw ang mga kakaibang tunog. Dagdag pa ang malamig na simoy ng hangin. Nakakatakot talaga. Sumeryoso rin ang mukha ni Xiaojie. Hindi nakikita ni Xiaojie ang matanda. Naiintindihan mo agad. Yung punit-punit na damit ng hindi nakikita ng matanda si Xiaojie. Tanging may mga mata ng multo ang makakakita. Problema to, hindi umaalis ang mga ahas. Parang may kumokontrol sa kanila. Hindi nyo ba narinig yung tungkol sa Igyu na sinabi ni Leng Mianjej? Siguradong kontrolado ng laso ng Gu ang mga ahas na to. Lagot ang asawa ko nito. Biglang tumaas ang bilang ng nanonood sa livestream. Sobrang bilis tumaas, walang tigil ang mga komento. At sa ngayon, nakatutok ang kamera sa inyong dalawa. Kahit walang panganib sa inyong dalawa sa araw. Pero sa gabi, sapat na ang mga kakaibang itim na ahas na ito para mapuno ang buong kamera. Mahirap labanan. Kumulot ng malalim ang noo ni Xiaojie. Mahigpit na niyang hinawakan ang itim na gintong sinaunang espada. Teka, nang makitang gagamitin na ni Xiaojie ang itim na gintong sinaunang espada, agad kang umawat. Sa gitna ng nagtatakang mukha ng lahat, lumundag ka pababa mula sa puno. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaojie. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa itim na gintong sinaunang espada. Sumabog na rin ang livestream. Anong gagawin mo? Ang daming itim na ahas sa lupa. Ngayong bumaba ka. Kung palibutan ka ng mga itim na ahas na to, patay ka. Mag-ingat ka, asawa ko. Ang mga mata ng lahat sa livestream. Ang daming itim na ahas sa lupa. Ngayong bumaba ka. Kung palibutan ka ng mga itim na ahas na to, patay ka. Mag-ingat ka, asawa ko. Ang mga mata ng lahat sa livestream ay nakatuon sa iyo. Humina ka ng malalim. At dahan-dahang hinawakan ang hawakan ng espada. Sa sandaling hawakan mo ang hawakan ng espada, nagbago ang binata. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang puting kasuotan ng binata. May pagmamalaki at pambihira sa kanyang mga mata. Sa paligid ng binata, tila may isang aura ng espada na lumalabas. Ang espada ng binata ay tunay na mandirigma ng espada sa sandaling iyon. Ang lahat sa live na silid ay natulala. Sa sandaling iyon, tila nakita nila. Isang nag-iisang mandirigma ng espada na nakatayo sa kanilang harapan. Ang mandirigma ng espada na iyon ay itinuring ang lahat. 100 steps flying sword. Ang malamig na boses ay umalingaw-ngaw. Ang espada sa iyong kamay ay sa wakas bumunot. Bumunot ang espada na Yuan Hong. Nakita lamang ng lahat ang isang malabong anino na dumaan. Hawak ng binata ang Yuan Hong. Sumabog palabas. Sa sumunod na sandali, muling tumahimik ang kapaligiran. Huminga, tila ang tunog ng espada na pumapasok sa katawan ay dumating. Lumipat ang kamera. Ikaw ay nasa 30 metro ang layo. Ilang nakapaligid na. Malalaking puno ang direktang pinutol. Bukod pa rito, mayroon ding bakas ng dugo sa lupa. Unang paglabas ng 100 steps flying sword. Umungol. Kasabay nito, ang itim na ahas sa lupa ay biglang nagbalat ng mabilis. Sa ilang sandali nawala ng tuluyan. Sa gitna ng gabi, nag-iisa na lamang ang nagmamataas na binata na nakatayo. Ang espada ay nagtaboy sa kaaway. At sa isang espada, direktang naitaboy ang lahat ng ahas. Ano ang nakita ko kanina? Binulot ni Linbay ang kanyang espada. Tila may aura ng espada sa espada na yon. Tingnan niyo, naputol ang mga puno sa paligid. Anong klaseng lakas ito? Talaga bang mayroong aura ng espada? Ikaw ba ang alamat na immortal ng espada? Yung nagsabi kahapon na maganda ka pero walang silbi. Lumabas ka at humingi ng tawad, mahirap ba yon? Lumabas ka at humingi ng tawad sa asawa kong si Xiaobai. Ang live na silid ay tuluyang sumabog. At lalong pinabagal ng direktor ang serye ng mga galaw mo kanina. Direktang ipinalabas muli. Ang muling pagpapalabas ay direktang pinabagal ng daan-daang beses. Ang live na silid ay tuluyang sumabog. At lalong pinabagal ng direktor ang serye ng mga galaw mo kanina. Direktang ipinalabas muli. Ang muling pagpapalabas ay direktang pinabagal ng daan-daang beses. Sa pinabagal na galaw, makikita kang bumunot ng Yuan Hong. Sa sandaling ito, direktang sumugod ang katawan pasulong. Kung saan dumadaan ang katawan, tila may kung anong lakas sa paligid niya. Anumang bagay na dumikit ay agad napuputol. Sword key, ang paligid mo ay puno ng sword key. Iyon lang ang tanging paliwanag. Sword key sa likod ng live stream. Talaga bang sword key yon? Ang grupo ng mga tao ay abalang pinapanood ang pinabagong aksyon. Kung hindi sword key, paano naputol ang puno? At tila alam ng binata na may tao sa harapan. Direktang pinuputol ng espada. Walang sinuman sa lugar na pinutol. Ngunit ilang sandali natuklasan ng direktor na may isang patak ng dugo sa lupa. Tila may nasugatan. Talagang nagulat ako sa Linbay na ito.
Sambit ng direktor na tila nagulat, isang immortal ng espada. Iyon lang ang tanging paraan para ilarawan ito. Gagamitin ang tagpong iyon para sa high-energy highlight ngayong linggo. Ipapadala agad pagkatapos. Ang pamagat ay tinatawag na binatang eskrimador. Isang espada na nagtataboy sa kaaway. Sabi ng direktor sa broadcast director. Opo, opo. Agad na sumang-ayon ang broadcast director. Pagkatapos ipadala ang tagpong iyon. Nakikita na ng broadcast director kung anong pagkabigla ang magiging resulta bukas. Ang binata na palaging minamaliit. Pinatutunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng espada. Sa kasalukuyan, maraming netizens ang nanonood ng live stream. Sa bundok udang, hawak ni Hong Xiaoyan ang kanyang cellphone. Hindi siya pinayagan ng kanyang shifu na bumaba ng bundok para sumali sa paglalakbay sa ipinagbabawal na lugar na ito. Mapapanood lang ni Hong Xiaoyan sa pamamagitan ng live stream. Ngunit hindi naniniwala si Hong Xiaoyan na makakaligtas ang mga taong ito sa malawak na kabundukan ng Xiangxi. Sa mga ipinagbabawal na lugar na ito, kahit siya ay walang kasiguruhan, lalo na ang isang grupo ng mga ordinaryong tao. Sword Ki, ngunit ilang sandali. Lalong lumaki ang mga mata ni Hong Xiaoyan. Sword Ki yon. Ang binata na may light kung Fu. Nag-aral ba siya sa Kunlun Sect? Kaya niyang maglabas ng Sword Ki. At tila hindi mahina ang lakas ng Sword Ki na yon. Ang binata na may light kung Fu. Posible kayang mula sa Kunlun Sect. Kaya pa niyang gumamit ng Sword Aura. At tila malakas ang intensity ng Sword Aura na yon. Master. Mabilis na tumingin si Hong Xiaoyan sa nakatatandang white crane sa kanyang likuran. Sigurado na, ang batang iyan ay mula sa Kunlun Sect. Nagpadalos-dalos ako. Sabi ng nakatatandang white crane habang nagbubuntong hininga. Ang Kunlun, tulad din ng mga immortal sect, ngayon ay nagpakita na sa mundo. Sa ganitong sitwasyon, sa susunod na pagre-recruit nila ng mga disipulo, siguradong mapupuno agad. Sino pa ang pupunta sa Wudang Mountain? Master, ang batang lalaki mula sa Kunlun Sect ay medyo guwapo. Nakangiting sabi ni Hong Xiaoyan. Bastos na bata, ano ang iniisip mo? Bumuntong hininga ang nakatatandang white crane. Sa mga oras na ito, sa libu-libong bundok ng Xiangxi. Binabati kita, host, sa paggamit ng 100 Steps Flying Sword. Tumataas ang antas ng pagganap ng host. Ang kahusayan ng 200 Steps Flying Sword ay tumaas ng 1 puntos ng kahusayan. Tumaas sa 100. Maaari ng direktang umakyat. Tumunog ang boses ng middle stage system. Sa bawat paggamit mo, ang antas ng iyong pagganap ay tumataas ng 2 puntos ng kahusayan. Bahagya kang natigilan. Pagkatapos ay biglang sumaya ang iyong mga mata. Kahusayan mukhang kailangan kong gamitin ang Yuan Hong ng madalas sa hinaharap. Sa gayon, mabilis ding makakaakyat ang 100 Steps Flying Sword. Ano ito? Maya-maya ay tumingin ka sa ilalim mo. Nakita mo ang isang patak ng dugo sa harap mo. Tungkol sa nakatatanda. Nawala na siya. Ito ang tagapagbantay ng bundok. Natuklasan na tayo ng tagapagbantay ng bundok. Babala lamang ito sa atin sa pagkakataong ito. Kung patuloy tayong lalapit. Mapanganib ang Pingshen Mountain. Malamig na sabi ni Men Yuping. Oh, sumingkit ang iyong mga mata. Mas mabuti kung mapanganib. Sa gayon, patuloy na lalakas ang aking 100 Steps Flying Sword. Upang mapataas ang antas ng pagganap. Sa panel. Ang antas ng aking pagganap ay umabot na sa 56. Pinagsamang kakayahan ng katawan. Ay umabot na rin sa 1.12 beses ng ordinaryong tao. Sige pa nga. Ang antas ng pagganap ko. Dapat kayang tumaas sa 60% pataas. Matulog ulit. Cool na nag-iwan ng isang pangungusap. Bumalik ka muli sa puno. At tiningnan ka ni Xiao Jie ng malalim. Inamin niyang mas malakas ka kaysa sa inaakala niya. Cool na nag-iwan ng isang pangungusap. Bumalik ka muli sa puno. At tiningnan ka ni Xiao Jie ng malalim. Inamin niyang mas malakas ka kaysa sa inaakala niya. Nung isang sandali, kahit sa puso niya, hindi niya napigilang makaramdam ng lamig. Ang matalas na aura ay napakalakas. Magtatagumpay ang katarungan. Mag-sorry. Magtatagumpay ang katarungan. Mag-sorry. Lumabas na si Zhu Gaoguang. Kahapon sinasabi na walang silbi si Xiao Bai. Xiyin Ke. Lumabas ka agad at humingi ng tawad sa akin, Xiyin. Kung walang silbi si Xiao Bai, ano pa kaya kayo? Huwag kayong magalit. Sa tingin ko si Lin Bai ang pinakamalakas sa 10. Sang-ayon din ako. Napakasaya sa live stream. Xiangxi 10,000 bundok. Muli kang humiga sa puno. At natulog. Lumipas ang isang gabi. Pagkagising mo sa ikalawang araw. Binato ni Xiao Jie sa iyo ang kalahati ng inihaw na manok. Hindi ka rin nagpasimple. Direkta mo itong tinanggap. Habang kumakain, kinuha mo ang tanging bagay na dinala mo mula sa opisyal. Iyon ay isang detalyadong paglalarawan ng ipinagbabawal na lugar. Sa paglalarawan sa ilalim ng bundok Pingshen ay isang hilera ng pulang-pula na mga salita.
Ang death rate sa bundok Pingshen ay umaabot sa 100%. Walang sinuman ang nakakalabas ng buhay sa mga taong pumapasok. Death rate 100%. Ito ang bundok Pingshen. Paalala, death rate ng Dongjon 100%. Kinontak ko ang tagapagbantay ng bundok kagabi. Mukhang talagang mapanganib ang bundok Pingshen. Ang mga ordinaryong tao ay hindi pa nakakalapit. Pinatay na sila ng tagapagbantay ng bundok. Lalo na ang mga panganib sa loob ng bundok Pingshen. Gaano ang alam mo tungkol sa bundok Pingshen? Seryoso mong sinabi habang nakatingin kay Xiaojie. Walang pakialam na sinabi ni Xiaojie. May isang sa loob ng bundok Pingshen. Haring Leon. Kumislap ang iyong mga mata. Sa pagkakita sa Haring Leon, ang Haring Leon na lang din ang nakikita ni Xiaojie. Muling natahimik ang dalawa. Pagkatapos kumain, tumayo ang dalawa at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa mga sandaling ito, ang iba pang 4 na grupo ay naglalakbay din. Pero pagdating sa bilis, kayong dalawa ang pinakamabilis. At tila dahil sa iyong pagiging mabilis. Sa loob ng kagubatan, hindi ko alam kung may silbi ang pagsasanay ko ng vertical sword technique. Bahagyang gumalaw ang iyong puso. Lumapit sa banal na bundok ng Chaoping. At tila dahil sa iyong pagiging mabilis. Sa loob ng kagubatan, hindi ko alam kung may silbi ang pagsasanay ko ng vertical sword technique. Bahagyang gumalaw ang iyong puso. Lumapit sa banal na bundok ng Chaoping. Labis kang nababagot. Kadalasan sa kabubatang ito, halos walang makakapagbanta sa iyo. At dahil nasa iyo ang Yuan Hong, hindi ka natatakot sa anumang banal na sandata. Sapat na ang Yuan Hong para protektahan ang sarili. Subukan mong ilabas ang Yuan Hong. Habang naglalakad, nagsimula kang magsanay ng vertical sword technique. Ilang sandali pa, natapos mo ang isang set ng sword techniques. Binabati kita, host. Ang vertical sword technique ay nagpataas ng antas ng pagganap ng 0 beses. Ang pinakamataas na pagtaas ay 1-0. Ang kasanayan ay tumaas ng 0. Tumunog ang boses ng system. 2 may silbi. Tuwang-tuwa ka sa iyong puso. Bagaman mas mababa ng 1-0 beses kaysa kagabi. Pero at least may silbi. Kung tutuusin kapag humarap ka sa mga kaaway. Gagamitin mo ang ultimate move na 100-step flying sword. At kung walang panganib sa araw, hindi mo kayang gamitin ang lahat ng iyong lakas. At hindi mo kailangang gamitin ang 100-step flying sword. Anong ginagawa mo? Nagsasanay ka ba ng espada? Mahirap talaga ang magmahal sa aking asawa. Bukod sa pag-iingat sa panganib, kailangan pang magsanay ng sword techniques. Kailangan ding magsanay ng sword techniques. Sa ganitong paraan ba ng pagsasanay ng sword techniques ay magagamit mo ang sword aura? Susubukan ko rin pag-uwi ko. Sa mga sumunod na araw, tuwing umaga at gabi, hindi na mga matatanda ang pumupwesto sa plaza, kundi mga kabataan. Makikita mo sila na may hawak-hawak na espada na kahawig ng Yuan Hong. At nagsasanay ng espada ayon sa live video. Nagsimula ang hilig sa pag-aaral ng espada sa buong Xia. Siyempre, makikita rin dito sa mga bituin. Ang sigasig at aktibong pakikilahok ng lahat sa pagtuklas. Siyang si 10,000 bundok. Sa loob ng ilang araw. Sa araw, nagpapahinga ka at nagsasanay ng 100 steps flying sword. Sa gabi, nagsasanay ka ng Ghost Valley. Parehong umabot sa gitnang yugto ang dalawang pamamaraan ng paghinga. Muling dumating ang gabi. Hindi natatakot si Lin Bai. Pag-aaralan ko ang iyong pamamaraan ng espada. Malamig na sabi ni Men Yuping sa ilalim ng dilim. Ipinakita mo sa kanya ng daan-daang beses. Kabisado na niya ang lahat ng galaw. Anong dapat ikatakot? Kalmado ka lang. 100 steps flying sword. Kung gusto mong matuto ka. Tutal, hindi naman ito akin. Isa pa, ganun ba kadaling matutunan ang 100 steps flying sword? Kung walang Ghost Valley breath regulation technique. Kung gusto mong matuto ka. Tutal, hindi naman ito akin. Isa pa, ganun ba kadaling matutunan ang 100 steps flying sword? Kung walang Ghost Valley breath regulation technique, ang matututunan mo lang ay panlabas na anyo. Grabe, ito ang tunay na kayabangan. Ang daming pamana ng ating Xia. Kung lahat ay katulad mo, hindi na natin kailangang matakot na hindi maipapasa ang mga pamana. Tama ka. Sayang lang at sobrang pihika ng ilang pamana. At isa lang ang pinapasahan. Sa tingin ko, karapat-dapat tawaging Sword Saint si Lin Bai. Kung hindi siya isang banal, paano siya magkakaroon ng ganitong pag-isip? Sa inyong lahat na naririto, hindi ba? Sang-ayon ako na si Lin Bai ang Sword Saint. Sword Saint Lin Bai. Napakasaya ng live na palabas. At agad ding binago ni Yuan ang pamagat. Napakabilis ni Lin Bai. Nagbabagong upuan ni Giant Sheng Lin Bai save Lin Bai Stlal. Binabati kita, natamo ng host ang titulong Sword Saint. Kapag tumaas ang antas ng pagganap. Sa mismong sandaling ito, biglang umalinggaw sa iyong isipan ang boses ng sistema. Kasabay nito,
Ang antas ng iyong pagganap sa panel sa harap mo ay direktang tumaas. Umabot ang pangkalahatang antas ng pagganap sa 76%. Hindi lang iyon. Muli na namang tumaas ang iyong pangkalahatang kakayahan. Dating halos 1.32 beses ng normal na tao. Ngayon ay direktang umabot sa halos 1.52 beses ng normal na tao. Sword Saint, nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa iyong isipan. Sword Saint, sino ang tumatawag sa sarili nilang Sword Saint? Hindi mo na kailangang mag-isip pa. Sigurado ako na mula iyon sa livestream. Ang lahat ng iyong ginagawa ay naka-livestream. Tama, kung matutunan ni Xiao Jie ang horizontal sword technique, iniisip ko kung anong klaseng eksena ang magaganap. Habang tinitingnan ang walang imik na si Xiao Jie, palihim mong sinabi sa iyong sarili. Ang horizontal sword technique ay ang sword art na sinasanay ni Wei Zhuang. Halos magkapareho sa vertical sword technique. At ang horizontal sword technique ay kakaiba at maraming pagbabago. Bagay na bagay kay Xiao Jie. Nasa unahan na ang bundok ng Pingshen. At ngayon, sa mismong sandaling ito, narinig ang boses ni Xiao Jie. Sa ilalim ng takip ng gabi, isang bundok na parang baligtad na bote. Lumitaw sa iyong paningin. Ang bundok na iyon sa gitnang bahagi. Nababalot ng ulap at ambon. Mula sa malayo, tila naglalaho at lumilitaw. Ngunit kung titingnan ng mabuti, may kakaibang pakiramdam. Ang tuktok ng bundok ay malaki. Ang ilalim naman ay maliit. Mukhang napakakaraniwan. Akyat ba tayo sa bundok ngayong gabi? Tanong mo ng mariin. Mayroon ding kaunting pananabik sa iyong puso. Ang nagtatagong Lion King sa bundok Pingshen. Hindi ko alam kung makakayanan nito ang iyong espada. Mayroon ding kaunting pananabik sa iyong puso. Ang nagtatagong Lion King sa bundok Pingshen. Hindi ko alam kung makakayanan nito ang iyong espada. Mayroong regulasyon ang grupo ng programa. Sa loob ng 10,000 bundok ng Xiangxi. Bago pumasok sa bundok Pingshen. Kailangan naming pumasok na 10. Kung hindi, mabibigo ang misyon. Tinitigan ka ni Xiao Jie at sinabi ng may pagkaseryoso. Mayroon palang ganyang patakaran. Tinaasan mo siya ng kilay. Sabay-sabay pumasok. Kailangan ba talaga? Ang bundok Pingshen ang hudyat ng pagpasok sa Xiangxi Mountains pagkatapos ng 3 araw. 100 kilometrong hangganan. Kapag nakapasok na, lampas na sa 100 kilometro iyon. 100 kilometro, bigla mong naintindihan. Ang galing naman ng production team. Gusto nilang magkagyera ang mga kalahok. Mas kapanapanabik ang adventure show. Pero mas kapanapanabik ang pag-aaway. Dito na lang tayo maghintay sa kanila. Sabi mo na may pagkunot ng noo. Dito tayo magpapalipas ng gabi sa labas ng bundok Pingshen. Nagbabala na sa atin kagabi ang tagapagbantay ng bundok. Siguradong babalik pa siya ngayong gabi. Mag-inat ka. Humanap ng puno si Xiao Jie. Agad siyang umakyat. Samantalang hindi ka gaanong nag-alala. Dahil kagabi sa isang sipa mo, halata namang nasaktan ang tagapagbantay ng bundok. Maglalakas loob pa kaya siyang bumalik ngayong gabi. Ang Bai Buffet Jian sa kalagitnaang antas. Hindi iyon nagpapakita ng awa. Magpatuloy sa pagsasanay. Bigla kang lumundag sa puno. Pagkatapos ay umupo ka ng nakapamaywang. Nakarating na ang live stream sa bundok Pingshen. Hindi ko alam ngayong gabi kung makakatagpo kayo ni Xiao Jie ng panganib. Ang mahiwaga ng bundok Pingshen. Ang itaas ay parang ilalim ng bote. Ngunit ang ibaba ay parang bunganga ng bote. Nabalitaan ko na walang sinuman na pumasok sa bundok Pingshen na ito. Ang nakalabas ng buhay. Hindi ko alam kung ang 1-0 kalahok sa adventure na ito ay makakalabas. Siguradong makakalabas ang asawa kong si Linbay. Panalo si Linbay. Nagmumuni-muni. Mainit ang live stream. Panalo si Linbay, binabantayan ng asawa. Panalo si Linbay, binabantayan ng asawa. Sa napakatahimik na gabi, ginawa mo ang Gigu breathing technique. Maya-maya, dumagsa sa iyo ang enerhiya ng langit at lupa. Tila dahil sa pag-unlad ng Gigu breathing technique. Bumalot sa iyo ang isang patong ng aura. Sa malayo, sa dilim ng gabi, tila mahiwaga. Tingnan niyo kung anong ginagawa ng mahal kong asawang si Linbay. Kumikinang siya. Paano kaya kumikinang ang isang tao? Siguradong nag-ensayo siya. Tingnan niyo kung anong ginagawa ng mahal kong asawang si Linbay. Kumikinang siya. Paano kaya kumikinang ang isang tao? Siguradong nag-ensayo siya. Hindi kaya, maliban sa kakayahan mong gumamit ng sword aura. Marunong ka rin ng maalamat na cultivation ng immortal. Masyado kang nagbabasa ng Xianxia novels. Kung hindi cultivation ng immortal, ipaliwanag mo sa akin kung bakit kumikinang ka. Hindi kaya nagsasagawa ka ng photosynthesis sa gabi. Nagkaroon ng pagtatalo sa live stream. Lahat ay nanonood sa iyo na nag-ensayo. At hindi mo alam na ang iyong pag-ensayo ay nagdulot ng ganitong kaguluhan. Isinasagawa ang Ghost Valley breathing technique. Malinaw ang iyong kamalayan. Ikaw ay lubos na lumulubog sa mahiwagang kalagayan. Sa bundok udang Saxia Country,
Master, anong teknik ito? Agad na nagtanong si Hong Xiaoyan sa nakatatandang lalaki na si White Crane sa kanyang likuran. At ang matanda ay nakatitig din sa iyo sa live stream. Ang iyong asul na liwanag ay nagtitipon sa pagitan ng iyong mga kilay. Ito ay isang sinaunang breathing technique. Seryosong sabi ng matanda. Master, mas mahusay ba ito kaysa sa purple mist skill ng Wudang? Agad na nagtanong si Chen Xiaoyan. Mahirap ikumpara. Ngunit ang purple mist skill ng bundok Wudang ay narating na ang estado ng dao ng ninuno. Isang hakbang na lamang bago ang pag-akyat sa langit. Ang breathing technique na ito ay mahiwaga rin. Ito ay may tuturing na isang pambihirang teknike sa mundo. Sambit ng nakatatandang lalaki na si White Crane. Sa loob ng 10,000 bundok ng Xiangxi, humihinga ka ng malalim habang nagigising mula sa iyong pag-ensayo. Kasabay nito, tumunog ang sistema. Muling nag-ensayo. Ang antas ng iyong pagganap ay tumaas muli ng 2. Ngunit ang iyong kasanayan ay tumaas lamang ng 5. Ayon sa sistema, kailangan mong mag-ensayo ng Ghost Valley breathing technique ng hindi bababa sa 20 beses. Upang makamit ang tagumpay ng Ghost Valley breathing technique, bigla na lang itong umalingaw-ngaw. Katatapos mo lang tapusin ang isang sesyon ng pag-ensayo, may mahinang kaluskos na biglang umalingaw-ngaw. Si Xu Shenren kaya yon? Nagmatsyag ka. Tila napansin din ni Xiao Jie ang ingay. Sumulpot siya. Si Xu Shenren kaya yon? Nagmatsyag ka. Tila napansin din ni Xiao Jie ang ingay. Sumulpot siya. At lumitaw sa iyong likuran. Dumating na, mariing sabi ni Xiao Jie. At sa mga sandaling iyon, sumabog ang live streaming. Tignan niyo si Dalishu. Ano yun sa likod niya? Naku, nakakatakot. Zombie ba yan? Ang kamera ng live streaming ay nakatuon ngayon kay Dalishu at Liu Tianguo. Ang tatlo ay nagmamadaling lumabas mula sa kanilang silungan. At hindi kalayuan sa 2. Ang 2 figurang ito ay nakasuot ng punit-punit na damit. Sa ilalim ng damit ay makikita ang nabubulok na katawan. Oh my God! Ano ang mga bagay na ito? Namutla sa takot si Dalishu. Mga zombie yan. Ang mga zombie na nasa alamat ay totoo pala. Umatras tayo. Mga zongzi yan. Si Liu Tianguo ay may kaunting kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Agad siyang kumuha ng baril. At pinaputukan ang mga katawan ng ilang beses. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis agad. Sumunod naman si Dalishu. Ang mga gamit ng 2 sa lupa ay hindi na nila nagawang kunin. Maliban kina Dalishu at Liu Tianguo. Ang ibang mga grupo ay nakatagpo rin ng mga ito. Walang duda. Ang lahat ay natataranta. Ang mga zongzi na ito ay hindi pa nila nakikita kailanman. Sa labas ng bundok Pingshen, kayo at si Xiao Jie ay nakadapa sa puno. Nakahawak si Xiao Jie sa kanyang itim na gintong sinaunang espada sa kanyang likod. Nakita niyo sa di kalayuan. Ang 6 na figura na papalapit sa inyo. Ang 6 na figurang ito ay hindi naglalakad, kundi tumatalon. Mga zongzi. Mabigat na sabi ni Xiao Jie. Mga zongzi, binuksan mo ang iyong ghost eye. Ang mga zongzi ay mga patay na katawan. Produkto ng pagbabagong anyo ng bangkay. Ang mga bagay na ito ay may labis na lakas. At ang kanilang mga katawan ay napakatigas. Nakatuon din ang kamera sa inyong 2 sa sandaling ito. Ito ay pangunahin dahil ang ibang mga grupo ay nakakaharap lamang ng 2 zongzi. Samantalang kayong 2 ay nakaharap sa 6. Malinaw na alam ni Kameida ang inyong galing. Kaya sinadya niyang pagbigyan kayong 2. Narito ang 6 na zongzi. Ngayon ay problema na. Asawa ni Xiaobai. Mag-ingat ka, bakit? Marami silang nakasalubong na zongzi, umaabot sa 6. Nakakatakot naman yon. Kung ako yon, malamang nakainin ako ng zongzi. Marami silang nakasalubong na zongzi, umaabot sa 6. Nakakatakot naman yon. Kung ako yon, malamang nakainin ako ng zongzi. Samantalang kayong 2 ay nakadapa sa puno sa sandaling ito. Hindi pa kumikilos para patayin sila. Isang malamig na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Men Yuping. Hawak ang Black Gold Ancient Blade. Atake na sana. Sandali, ngunit sa sandaling ito, pinigilan mo si Men Yuping. At tumunog ang iyong mahinang boses. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Men Yuping. Sa dilim ng gabi, binuksan mo ang iyong mga mata ng multo. Nakakakita ng mas malayo. Nakita mo sa likod ng 6 na zongzi. 2 bagay na puno ng dugo ang papalapit. Blood corpse, nanlaki ang mga mata ni Men Yuping. Ang blood corpse ay hindi ordinaryong zongzi. Ang ordinaryong zongzi ay may labis na lakas lamang. Ngunit ang liksi ng katawan ay napakababa. Hindi mahirap labanan. Ngunit ang blood corpse na ito ay magiging problema. Ano yon? Sumuka ang isang grupo ng tao sa live broadcast. Nakatuon ang kamera sa blood corpse. Nakita nila na ang mga blood corpse ay puno ng dugo.
Lumuluwa ang mga mata. Puno ng mga insekto ang mukha. Sa malayo, nakakakilabot. Humina ka ng malalim. Habang papalapit ang dugong hukay. Amoy dugo at bulok ang sumalubong sa ilong mo. Kasabay nito, napansin ka rin ang dugong hukay. Kumilos ang dalawa. Itinago mo ang iyong Yuan Hong. Tumalon pababa. Sa sandaling iyon, ang 6 na Tizongzi ay papalapit na. 3 sa bawat isa. Tumulog ang iyong kalmadong boses. At ang walang imik na si Xiaojie ay walang malay na hinawakan ang itim na gintong sinaunang espada. Sa sandaling kumilos, bumuo ng grupo ang dalawa. Natural na ikaw ang naging leader. Kumilos ka na. Lahat sa live stream ay nakatitig sa screen. Sa screen, hawak mo ang Yuan Hong at isang espada. Direktang kumilos. Daang hakbang na espada. Humahagibis na banal na armas. Sa ilalim ng Yuan Hong, isang Tizongzi ang direktang nahati. Ang enerhiya ng espada ay umabot ng 3 talampakan ang layo. May tumaas na enerhiya sa katawan ng binata. Astig ang asawa kong si Linbay. Ang gwapo ng asawa kong si Linbay. Ang iyong mga galaw ay walang bahid. Napakabilis, hindi nakapag-react ang Tizongzi. Astig ang asawa kong si Linbay. Ang gwapo ng asawa kong si Linbay. Ang iyong mga galaw ay walang bahid. Napakabilis, hindi nakapag-react ang Tizongzi. Direkta mong pinatay ang isa. At sa sandaling iyon, kumilos din si Xiaojie. Hiniwa ng itim na gintong sinaunang espada. Isang atake ang bumagsak. Ang Tizongzi ay naputol din. Ang galing! Zongzi iyan! Direkta silang pinatay ng dalawa. Huwag masyadong magsaya, nasa itaas. Mayroon pang 4. At mayroon pang nakakadiring dugong hukay. Ang mga komento sa live stream ay naglabasan na parang baliw. Live stream, bilis! Ibigay ang kamera sa kanilang dalawa. Agad na sabi ng direktor. Ang direktor, si Dalishu, at ang ninja master na si Kameda Zonge ay tumatakbo pa rin sila para sa kanilang buhay. Agad na sabi ng direktor. Tumakbo para iligtas ang buhay, tumakbo para iligtas ang buhay. Gusto kong ipakita mo sa akin ang kuha ng kamera. Pumapatay siya ng mga zombie. Sigaw ng direktor. Ano ang tumakbo para iligtas ang buhay? Hindi mo ba nakikita ang sumasabog na chat sa live stream? Ang gusto ng lahat ay makita kang pumatay ng mga zombie. Ikaw ang kailangan, hindi ang iba. Walang nagbibigay pansin sa kanila ngayon. Opo, opo. Dali-daling inilipat ng direktor ang lahat ng kuha ng kamera. At itinutok sa'yo. Hingal na hingal, pinatay ni Xiaojie ang isang zombie. Medyo naghahabol siya ng hininga. Magkatagpo ang kanilang likod. Muling pinalibutan ng 4 na zombie ang dalawa. Gaano ang alam mo? Tungkol sa tagapagbantay na ito ng bundok. Tila may naalala. Tanong mo kay Xiaojie. Alipin ng Haring Leon. Immortal na tuyong bangkay. Malamig na sagot ni Xiaojie. Tuyong bangkay. Kung ganon, zombie din ang tagapagbantay ng bundok na yon. Napangiwi ka. Nakakatakot nga talaga ang bote ng banal na bundok na ito. Ang daming halimaw at masasamang espiritu dito. Kung papasok ang ordinaryong tao, mahihirapan silang makaligtas. At sa sandaling iyon, ang 4 na ordinaryong zombie. Direktang sumugod sa dalawa. Binunot ang espada. Agad na pinatay ang isa. Ang mga manonood sa livestream. Isang maliksi na figura lang ang nakita nilang dumaan. At pagkatapos, bumagsak ang 2 tuyong bangkay sa lupa. At si Xiaojie naman ay mas brutal. Hawak ng 2 kamay ang sinaunang itim na gintong espada. 3 beses na sunod-sunod na bumagsak ang espada ni Xiaojie. Bumagsak din sa lupa ang 2 tuyong bangkay. Ang 6 na tuyong bangkay na pumalibot sa 2. Ngayon ay pawang nakahandusay na. Wow, ang laki ng pagkakaiba. Ang pumalibot kay Xiaojie at sayo. 6 na zombie nga. Pero lahat sila ay napatay. 2 zombie lang ang nakasalubong ng ibang mga grupo. Tumakbo na sila para iligtas ang kanilang buhay. At yung si Kameda na yon, binantaan pa ang aking mahal na si Linbay. Hindi ka naman kagandahan. Go, Linbay. Ang gwapo ng asawa ni Linbay. Go, Linbay. Ang ingay-ingay sa livestream ni Linbay. Ang gwapo ng asawa ni Linbay. Napakaraming tao ang namamangha sa'yo ngayon. Go, Linbay. Ang gwapo ng asawa ni Linbay. Go, Linbay. Ang ingay-ingay sa livestream ni Linbay. Ang gwapo ng asawa ni Linbay. Napakaraming tao ang namamangha sa'yo ngayon. Totoo pala ang mga 2-person Zongzi. Pero parang hindi naman nakakatakot. Sigurado ako. Isa kang cultivator. Sang-ayon din ako. Sang-ayon plus 1008-6. Nagsimula nang maglabasan ang mga komento sa livestream. Sa sandaling ito, malamig na sinabi ni Men Yuping. Mayroon pang 2 blood corpse. Tayo-tayo, isa sa bawat isa. Ipagkatiwala mo na sa akin. Ang cool mo naman. Pumatay ng 2 blood corpse. Punong-puno ka ng kumpiyansa. Pero medyo nakakadiri ang 2 blood corpse na ito. Ayaw mong madumihan ang iyong damit. Binabati kita, host.
Nadagdagan ng 2 ang proficiency ng 100 Steps Flying Sword. Binabati kita, host. Nadagdagan ng 2 ang proficiency ng 100 Steps Flying Sword. Pero sa sandaling ito, sunod-sunod na tumunog ang boses ng sistema. Nang marinig mo ang boses ng sistema, biglang kumislap ang iyong mga mata. Ngayong umabot na sa intermediate level ang 100 Steps Flying Sword. Mas mahirap itong maabot ang advanced level. Kahit na gamitin mo ito sa mga sandali ng panganib, madaragdagan lamang ng 2 ang proficiency. At bihira ang ganitong pagkakataon. Pagdating naman sa normal na pagsasanay, mas kakaunti pa. Ang yabang naman ng asawa ni Linbay. Haharapin niya mag-isa ang 2 blood corpse. Ito ang asawa kong si Linbay. Ang astig. Gapiin sila. Maingay sa livestream. Sige, iniligpit na ni Men Yuping ang Black Gold Ancient Blade. Hehehe, papalapit sa iyo ang 2 blood corpse. Nakabukas ang bibig ng blood corpse at mumingisi sa iyo. Napakasakit sa tainga ng tunog. Nakakainis. Umalis kayo. 100 Steps Flying Sword. Hawak mo ang Yuan Hong. Direkta kang sumugod gamit ang espada. At sa pagkakataong ito, ang iyong panloob na enerhiya ay dumiretso sa Yuan Hong ng may bugso. Gaigu Breathing Technique. Pinapagana ang Yuan Hong. Ito ang unang beses na ginawa mo ito. Sa mga nagdaang atake. Kahit na nagpakawala ka ng 100-step flying sword. Ngunit hindi mo pinagana ang Gaigu Breathing Technique. Ibig sabihin, hindi mo ginamit ang panloob na lakas. Sa paggamit ng Gaigu Breathing Technique, makikita ng lahat sa Yuan Hong Sword. Ang isang gintong sinag ng liwanag ay bumangon. Iyon ay Sword Ki. Matinding aura. Nagdulot ng paglipad ng alikabok at bato sa iyong paligid. Ang Sword Ki ay umabot ng isang talampakan. Grabe ang bilis ng espada. Nagdulot ng paglipad ng alikabok at bato sa iyong paligid. Ang Sword Ki ay umabot ng isang talampakan. Grabe ang bilis ng espada. Mabilis na hindi na malaya ng lahat. Ang Sword Ki ay tumagos na sa katawan ng 2 blood corpses sa tapat. Sa gitna ng pagkamangha ng lahat, ang 2 blood corpses ay direktang sumabog. Boom, ang amoy ng dugo ay bumagsak mula sa langit. Mabilis, lumayo, sigaw mo. Si Men Yuping at ikaw ay mabilis na umatras. Saglit, ang dugo ay bumagsak sa lupa. Mula sa lupa ay tumaas ang mga alapaap ng berdeng usok. Ang mga halaman ay nalanta din. Grabe ang tindi ng pagkasira. Ang dugo ng blood corpse na ito ay maihahalin tulad sa sulfuric acid. Ang ataking ito ng espada ay tunay na walang kapantay. Hindi ko na kaya hahanapin ko na si Habik Xiaobay. Walang makakaagaw sa akin. Alam mo bang magmaneho ng Ferrari gamit ang isang kamay sa itaas? Alam ko, ang kuyak Xiaobay ko ay hindi ganito kababaw. Umalis ka sa itaas. Muling sumabog ang live broadcast. Sa likod ng live broadcast. Editor, gupitin mo na. Gawing highlight ng linggong ito. Agad na iniutos ng direktor. Natakot din siya sa espada na yon. Grabe, hindi ito tao. Ang binata ay isang immortal ng espada. Pumunta siya para mag-adventure para maglaro lang. Anong klaseng zombie na nababalot ng dugo? Ang babaw naman. Director. Ang highlight moment na yan, 5 lang ang kuha sa isang linggo. Dapat sana, 1 kuha bawat grupo. Nakakuha na si Linbay ng 1 kuha para sa highlight moment. Kung sino man ang magsasabi na 1 kuha bawat grupo ang gagamitin sa pag-edit. Malamig na sabi ng direktor. Opo, opo. Mabilis na umalis ang broadcast director. Muling lumabas ang highlight moment ng mandirigma. Ang batang Eastward Saint lumalaban sa zombie na nababalot ng dugo. Hindi kalaban ang zombie na nababalot ng dugo. Ang batang yun ay isang cultivator. Pagkalabas ng pamagat na yan, sumabog ang mga komento. At saka, pinalamuti ng i-highlight moment ang iyong kuha ng daan-daang beses. Para makita ng lahat ng malinaw sa espada ni Yuan Hong. Ang ginintuang espada ki. Ito ay nagdulot sa lahat na makaramdam ng isang bagay sa kanilang kalooban. Na nabago. Totoo kaya ang mga cultivator? Ang batang yun ay isang cultivator. Nakita nyo ba? Sa 5 kuha ng i-highlight moment sa 1 linggo. Ang asawa kong si Xiaobay ay nakakuha na ng 2. Ang espadang yan ay karapat-dapat sa highlight moment. Haha, masakit ba ang mukha nyo? Sabi ni Fanchen dati na walang silbi ang asawa kong si Xiaobay. Pasensya na, kapatid na Xiaobay. Tumayo ka at humingi ng tawad. Input impormasyon para sa depensa ng tao. Ganoon ba kahirap humingi ng tawad? Input impormasyon para sa depensa ng tao. Masyado kang mahigpit. Hindi na kailangan. Input impormasyon para sa depensa ng tao. Napakaraming tao sa live stream. Tumunog ang boses ng sistema. Binabati kita, host, nadagdagan ng 2 ang iyong kasanayan sa 100 Steps Flying Sword. At hindi mo mapigilan. Binabati kita, host, nadagdagan ng 2 ang iyong kasanayan sa 100 Steps Flying Sword. At hindi mo mapigilan. Natingnan muli ang isang patak ng dugo sa lupa. Ang hina naman.
Sa una, gusto ko pa sanang gamitin ang 100 Steps Flying Sword ng maraming beses. Ngunit masyadong mahina ang kalaban. Bungo. Sa sandaling ito, biglang lumindol sa likod ninyong dalawa. Ilang figura ang biglang sumugod sa inyo. Si makapangyarihang daga, si Liu Tianguo ang sundalong espesyal, at ang ninja master mula sa bansa ng mga manloloko. Natigilan ka. Medyo nakakahiya ito. Papunta sa'yo. Iyon mismo ang mga tao mula sa ibang mga grupo. Kayong dalawa. Nakita kaagad ni Liu Tianguo. Ang sumusunod sa taong ito ay si Dalishu. Gulanit na ang damit ni Dalishu sa ngayon. Tila medyo miserable. May zombie. Tinitingnan ka ni Dalishu. Nabalisa ang kanyang ekspresyon. Bagamat isa siyang dalubhasa sa pagboboksing. Ngunit kailan pa nakakita si Dalishu ng ganitong kakilakilabot na bagay? Ang mga patay ay nakatayo pa rin. Buti na lang at hindi siya natakot ng husto kanina para hindi makagalaw. Sapat na yon. Zombie, tumingin ka ng may awa kay Dalishu. Kawawa naman itong malaking lalaki. Nakakatawa. Zombie pa. Hindi pa nakakita si Dalishu ng bakel na niluto ko. Tignan mo kung gaano siya natakot na halos magduda sa buhay. Kung ikukumpara kay Dalishu, mas kalmado si Liu Tianguo, isang espesyal na puwersa. Tignan ninyo, dumating din ang ninja master na si Kamida Zonge. Ang sumusunod sa taong ito ay ang motivational master na si Guo Shan. At saka si Binibining Dixu. Naging masigla ang live broadcast room. Dahil sa paglitaw ng mga zombie. Ang apat na grupo ng mga tao sa likod ninyong dalawa. Dumating silang lahat. Nako, dumating din ang aming dakilang ninja. Narinig ang mapanuksong boses nang makita si Kamida Zonge. Itong ninja master na ito, nagmamayabang na hindi siya makakalabas sa 100 milya na ito. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Kamida Zonge ngayon. Medyo madilim ang ekspresyon ni Kamida Zonge sa sandaling ito. Ngunit tila may kinatatakutan siya. Tumingin ang taong ito sa likod niya ng ilang beses. Nang makita niya na hindi sumunod ang bakel, bumuntong hininga siya ng palihim. Kayong dalawa pala ay nakatakas na dito noon pa man. Pinatatag ni Kamida Zonge ang kanyang pag-isip. Malamig na sinabi, magaling. Tiningnan mo si Kamida Zonge ng may paghamak. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Men Yuping ay napakalamig. Tila kay Kamida Zonge, walang bahid ng interes. Tumatawa habang tumatakbo, hahaha. Ang dongi ninja master na ito. Hindi kaya iniisip niya na ikaw at si Men Yuping ay katulad niya. Mukhang kay Kamida Zonge. Parang walang kahit katiting na interes. Tumatawa habang tumatakbo, hahaha. Ang dongi ninja master na ito. Hindi kaya iniisip niya na ikaw at si Men Yuping ay katulad niya. Na nagmamadaling tumakas. Ang lakas ng loob na sabihin tumatakas ang aking mahal na si Xiaobai. Talagang nakakainis. Matagal ko nang hindi gusto itong dongi ninja. Ang taong ito ay nangahas pang hamunin ang aming Xiaobai. Ibig sabihin ay naghahanap siya ng kamatayan. Xiaobai, bigyan mo siya ng isang espada. Hayaan mo siyang harapin ang hangin. Ang buong live stream ay nagalit din sa mga sandaling ito. Nakapatay ka ng 8 bangkay. At nakapatay ka pa ng 2 blood corpse. Kailangan pa bang pagdudahan ang lakas na yon? Ngunit sa sandaling ito, iniisip pa rin ni Kamida Zonge na katulad kanila. Na mga taong nagmamadaling tumakas. Paano hindi magagalit ang iyong mga tagahanga? Malaki ang iyong impluensya sa live stream ngayon. Basta babae, bata man o matanda, patok ka. Karamihan sa mga lalaki ay humahanga rin sa'yo. Maliban sa ilang keyboard warrior na maasim. Na paminsan-minsan ay magsasabi ng masasakit na salita. Haha, ang mga tao ba sa dongin nyo ay pangit lahat? Kaya hindi kayo nagpapakita ng mukha. Tinitingnan si Kamida Zonge. Tanong mo nang may pagtataka. Baka, agad na nagalit si Kamida Zonge. Tumatakas. Bagamat siya ay gulo-gulo. Ngunit tinatakpan pa rin ng itim na balabal ang kanyang buong ulo. Hindi makita ng mga tao sa labas ang kanyang itsura. Hindi alam ng karamihan. Ngunit sa katotohanan, si Kamida Zonge lamang ang nakakaalam ng lubos. Mula pa noong bata siya, madalas niyang tinatakpan ng maluwag na itim na balabal ang kanyang buong ulo. Ito ay dahil ang kanyang hitsura ay talagang pangit. Pagkatapos niyang lumaki, palagi siyang nakasuot ng itim na balabal tuwing nagpapakita siya. Sinasabi ng mga nasa labas na siya ay misteryoso. Pero sa totoo lang, dahil ito'y hindi kaaya-aya. Siyempre, hindi siya pinagdududahan ng mga tao sa labas. Tama ang sinabi mo, tumama sa puso niya. Baka tama nga. Tignan mo yung itsura ni Kamida Zonge. Sabi mo na may mukhang nang-aasar. Totoo kaya yung sinabi ko kanina? Kung hindi, itong si Kamida Zonge. Bakit siya nagkakaganyan, desperado na? Hahaha, ang pangit. Tama yan, mga kaibigan. Napansin nyo ba? Tuwing lumalabas itong si Kamida Zonge, lagi siyang nakasuot ng itim na balabal. Wala pang isang beses siyang nagpakita sa mga ulat. Dahil kaya ito sa sobrang kapangitan. Kung ikukumpara sa asawa kong si Linbay,
Mas mabuti pang magtago na lang si Kameda Zonge para hindi madismaya. At sa mga mata ni Kameda Zonge, umigting ang nakakatakot na inggit. Dahil sa kapangitan niya, wala siyang lakas ng loob na magpakita sa mga tao. At ikaw naman, napakagwapo pa. Kaya mas lalo siyang nagtanim ng galit sa'yo. Hindi na sumusunod yung Izongzi. At ikaw naman, napakagwapo pa. Kaya mas lalo siyang nagtanim ng galit sa'yo. Hindi na sumusunod yung Izongzi. Putya! Dito pala sa Xiangxi Mountains, meron talagang Izongzi. Akala ko alamat lang. Pagpasok natin sa Pingshen Mountain, baka makasalubong din natin ang Lion King. Ang lakas na nga nitong Izongzi. Pag nakita natin ang Lion King, baka kainin tayo ng buhay. Kinakabahan ang ilang mga kalahok. Samantalang kayong dalawa nakasandal sa puno. At kalmado lang na pinapanood ang mga tao. Para sa mga kalahok na ito, noong una, humahanga ka pa sa kanila. Kampiyon sa labanang si Mighty Mouse. Espesyal na sundalo na si Liu Tianguo. Ang ninja master na si Kameda Zonge. Ang mga hari ng mga mersenaryo. Ang mga pangalan nila ay sikat na sikat. Ikaw at si Xiao Jie lang ang hindi masyadong naipakilala. Pero ngayon, kayong dalawa ang pinaka-relax. Siyempre, hindi nakita ng mga taong ito. Ang eksena kung paano nyo pinatay ni Xiao Jie ang Tizongzi. Kung hindi, baka isa-isa silang mapanganga. Kayong dalawa pa ang pinakmamaliit nila. Bakit walang kahit anong dumi sa katawan nilang tatlo? Hindi kaya swerte lang ang dalawang to. At walang nakasalubong na panganib. Si Dalishu mula sa pagkagulat ng zombie kanina ay natauhan. Tinitingnan ka ng taong ito. At biglang malamig na nagsabi. Nang marinig ito ng iba, ay tumingin din sa inyong tatlo. Masyadong malinis ang mga katawan niyong dalawa. Lalo na ang iyong kasuotan na puti, na para bang nagmula sa paraiso, na hindi na dumisan ng kahit anong alikabok. Hindi maintindihan ng 8 tao kung bakit. Sobrang linis. Hindi ba kayo nakatagpo ng kahit anong panganib? Kuya Xiaobei, hindi ba kayo nakasalubong ng mga Izongzi? Lumapit sa iyo si Dixu na nakasuot ng pulang damit, at may halong pang-aakit ang kanyang mga mata. Lumayo ka, Dixu. Umalis ka, akin lang si Kuya Xiaobei. Ang ganda rin ni Ate Dixu. Parang nasa panganib ang asawa kong si Xiaobei. Walang pwedeng umagaw sa asawa kong si Xiaobei. Muling sumabog ang live stream. Si Contestant Dixu, ang nag-iisang babae sa 1-0 contestants. At kakaiba ang pagpapakilala sa kanya. Siya ang reyna ng mga mersenaryo sa disyerto. At nakapunta na rin sa ipinagbabawal na lungsod sa disyerto. At lumabas pa roon ng buhay. Zongzi, anong Zongzi? Nakakain ba yon? Nakangiti mong sinabi. Kaya pati si Dixu ay halos mawala sa sarili dahil sa ngiti mo. Kung ikaw ay naglakbay sa disyerto ng mahigit 10 taon, ang puso mo ay magiging bakal. Ngunit ngayon ay parang nanginginig ang kanyang puso. Kung ikaw ay naglakbay sa disyerto ng mahigit 10 taon, ang puso mo ay magiging bakal. Ngunit ngayon ay parang nanginginig ang kanyang puso. Ito ay dahil sa sobrang gwapo ng binata. Hindi nakakain. Bahagyang namula ang mukha ni Dixu. Pumasok siya sa disyerto sa edad na 16 na. At nanalasa sa disyerto ng 10 taon. Pero hindi pa ako nakakita ng ganoong kagwapong binatilyo, na tila ibinalik siya sa 1-0 taon na ang nakalipas. Noong siya ay 16 na taong gulang. Sabi ko na nga ba, hindi sila nakasalubong ng mga zombie. Kung hindi, paano silang magiging malinis? Kaya pala hindi nakasalubong ng mga zombie. Pinapanood ka ng grupo ng mga tao. Muling naging kalmado ang mukha ng lalaki. Lalo na si Kameda Zonge, na may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Pagpasok sa Pingshen Mountain, iyon ay daan-daang milya ang layo. Siya ang unang lulutas sa'yo. Aking mahal na asawang si Linbay. Yamang minamaliit ng mga basurang ito. Ito ay tinatawag na pagiging simple. Alam mo ba ang pagiging simple? Nagpapanggap bang tanga si Kuya Linbay? Gusto kong makita kung malalaman ng mga taong ito. Kapag humugot na ng espada si Kuya Linbay, kung ano ang magiging hitsura nila. Walang tigil ang mga komento sa live stream. Halos lahat ng mga komento sa ngayon ay nakapalibot sa iyo. Lalo na nang sabihin mong hindi ka nakasalubong ng mga zombie. Ang iyong inosente at mabait na itsura ay nagpapahirap sa mga tao na magduda. Kung hindi ko nakitang pinugutan mo ng ulo ang 3 zombie, maniniwala ang mga tao sa live stream. Tumahimik kayong lahat. Sa sandaling ito, isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw. Nakita si Liu Tianguo na tumayo. Hindi nakapagtataka na siya ay isang espesyal na puwersa. Maganda pa rin ang mentalidad ni Liu Tianguo. Sa sandaling iyon, nakabawi na si Liu Tianguo mula sa ni zombie kanina. Ang nangyari ngayon, siguro nakita na ninyong lahat. Bawat isa sa atin ay nakasalubong ng 2 zombie. Ang mga zombie na ito sa Xiangxi Shiwan Mountains ay mga bagay na nasa alamat lamang.
Iniisip ko kung babalik pa ba ang mga zombie na yon ngayong gabi. Seryosong sabi ni Liu Tianguo. Babalik pa. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng mga naroroon. Tanging kayong dalawa lamang ang may kalmado at walang pagbabagong mukha. Alam ng lahat na hindi kayo nakasalubong ng mga zombie. Kaya't hindi rin nila pinansin ang dalawa. Liu Tianguo, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Lumapit ang master ng sinaunang martial arts na si Gu Aoshan at sinabi. Gu Aoshan, tagapagmana ng sinaunang martial arts. Sinasabing nagpraktis ng maraming sinaunang kamao. Kayang talunin ang 15 o higit pang mga tao ng mag-isa. Sa proseso ng pag-iwas sa zombie kanina. Siya rin ang nagpakita ng pinakamahusay. Sa tingin ko, dapat tayong matuto. Kung paano labanan ang mga zombie na ito. Seryosong sinabi ni Liu Tianguo. Labanan ang mga zombie. Ang iba pang 7 tao ay natahimik. Muling sinabi ni Liu Tianguo. Labanan ang mga zombie. Ang iba pang 7 tao ay natahimik. Hindi rin nila nakalaban ang mga zombie kanina. Kahit si Dalishu ay sumuntok. Hindi man lang ito natinag. Ang mga ordinaryong zombie ay may walang katumbas na lakas. Maliban sa medyo matigas na mga galaw, halos walang kahinaan sa pisikal na depensa. Ang mga zombie sa inyong bansang Xia ay talagang nakakatakot. Hindi man lang siya nasugatan ng ating mga baril. Lumapit si Dalishu at sinabi, ang mga zombie na ito ay may walang katumbas na lakas. Kaya't mahirap silang labanan. Sayang at wala tayong mga kalahok na nagpraktis ng mga pamamaraan ng Taoismo. Kung hindi magiging mahirap labanan ang mga zombie na ito. Kung alam ko lang na may mga zombie sana ay pumili ako ng isang itim na kuko ng asno. Nag-usap-usap ang grupo. Naging masigla rin ang live broadcast sa ngayon. Sa palagay ko, ang mga taong ito ay masyadong bata pa. Ilang zombie lang ay ginawa na silang ganito. Hindi katulad ng aking Xiao Bai na asawa. Naksandig pa rin siya sa puno at nagpapahinga. At saka ang cold-faced brother. Itinuon ng direktor ang kamera sa Xiao Bai na asawa. Ayokong makita ang mga taong ito na nagpaplano kung paano labanan ang malaking zombie. Gusto kong makita ang gilid ng mukha ng aking Xiao Bai na asawa. Hindi ko na siya nakita sa loob ng 5 minuto. Sa tour. Patuloy ang mga komento sa live broadcast. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangang magplano. Hindi na darating ang zombie ngayong gabi. Hindi na talaga matiis ni Xu Xiai. Hindi pa ba sila tapos? Kalahating oras na. Nagpaplano pa rin kung paano labanan ang mga zombie. Ang mahalaga, wala pa silang naiisip na solusyon. Darating ang isang grupo ng mga taong nakatulala sa iyo. Si Xiao Jin naman ay bahagyang nanliit ang mga mata. Ang mga zombie na iyon ay kontrolado ng tagapagbantay ng bundok. Kagabi, nasugatan mo na ang tagapagbantay ng bundok. Ngayon, 6 na zombie na ang napatay. Dagdag pa ang 2 blood corpse. Ang tagapagbantay ng bundok ay hindi darating maliban na lang kung siya ay tanga. Bata, paano mo nalaman na hindi sila darating? Malamig na sabi ni Dalishu. Sa laki mong yan, malakas ka nga. Pero kailangan mo pang dagdagan ang utak mo. Tingnan mo, tinuro ni Dalishu ang kanyang ulo at sinabi. Dagdagan ang utak. Hahaha, gusto ko yan. Kailangan din ng utak ang nasa itaas. Napakaingay ng live stream. Ang buong live stream. Halos lahat ay nakatuon sa iyo ngayon. Kahit isang salita mo, ay sapat na para magdulot ng talakayan sa live stream. Anong sinabi mo? Nagningning ang mga mata ni Dalishu sa galit. Sa pananaw niya, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, at naglakas loob mo pa siyang sabihan na dagdagan ang utak niya. Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, at naglakas loob mo pa siyang sabihan na dagdagan ang utak niya. Hindi ba't sinasabi niyang malaki ang katawan niya? Pero bobo, bagaman takot siya sa mga zombie, hindi siya takot sa iyo na isang ordinaryong estudyante. Hangal, kung gusto kayong patayin ng mga zombie ngayong taon, paano kayo makakawala sa mga tangang katulad ninyo? Matulog na kayo. Bukas papasok pa tayo sa Inner Peace Mountain. Mahina mong sabi. At agad kang pumikit para magpahinga. Hangal, hahaha. Tama ang salitang yan. Yan ang asawa kong si Xiao Bai. Astig, sinusuportahan ka ng live stream. Gusto mo ng suntok? Naggangalit si Dalishu. Ang iba ay medyo nagalit din. Pero kung isipin, parang tama siya. Simula nang lumapit sila sa inyong dalawa. Nawala na ang mga zombie. Siyempre, hindi iniisip ng mga taong ito na dahil yon sa inyong tatlo. Sang-ayon ako sa sinabi niya. Isang peres ng magagandang mata ni Dixue ang sumulyap sa iyo. Pagkatapos ay humanap ng puno at sumandal. Kanlungan na yung gabi. Hindi na pwedeng itayong muli iyon. Sang-ayon din ako. Huminga ng malalim si Liu Tianguo. Bilang isang espesyal na sundalo, hindi ko alam kung bakit. Parang may kakaiba ako sa iyo. Pero hindi ko makita kung ano ang kakaiba sa iyo. Medyo napahiya si Dalishu. Sa sandaling ito, ikinaway niya ang kanyang kamao. Pagkatapos ay umatras.
Maya-maya, ang 8 katao na masiglang nag-uusap ay naghiwa-hiwalay. Bawat isa ay humanap ng lugar upang magpahinga at magpalakas. Ang aking asawang si Xiao Bai ay kahanga-hanga pa rin. Isang salita lang, pinauwi niya silang lahat. Ang inaalala ko ngayon ay, pagpasok ng aking asawang si Xiao Bai sa bundok Pingshen. Kailangan pa niyang dalhin ang grupong ito. Mga hangal. Sana payagan ng programa na umalis ang mga hangal na ito. Gusto ko lang makita si Kuya Xiao Bai na nag-iisang lumalaban sa mga zombie. Lumipas ang gabi ng tahimik. Sayo kinaumagahan. Kakagising mo lang. Inabot ang inihaw na manok sa sarili. At sa pagkakataong ito, hindi na si Men Yuping iyon. At sa pagkakataong ito, hindi na si Men Yuping iyon. Hindi kalayuan. Si Men Yuping ay tumayo rin na may hawak na 2 inihaw na manok. Pero mas mabagal siya kay Dixu. Wow! Talagang nagkagusto na si Binibining Dixui kay Kuya Xiao Bai. Kailangan magpigil ang aking asawang si Xiao Bai. Naging masigla ang live broadcast room sa umaga. Para sa'yo, Men Yuping. Mukhang malamig at walang pakialam. Inabot sa'yo ang isang inihaw na manok. Bigla kang napahiya. Hindi ko alam kung bakit. Parang may nararamdaman kang emosyon kay Xiao Je. Nagsiselos ba siya? Sinaway mo ang iyong sarili ng tahimik. Normal na tao ka. Normal na tao rin si Xiao Je. Kahit medyo malamig. Siguro nitong mga nakaraang araw. Sanay ka na sigurong kumain ng inihaw na manok ni Xiao Je. Naku, parang nagsiselos si cold-faced brother. Nararamdaman niyo ba? Nararamdaman ko rin. Yuh, dugo. Cold-faced brother. Asawa ni Xiao Bai, kailangan mong magpakatatag. Ang live broadcast ngayon ay talagang masigla. Kung nakikita mo lang sana ang mga komento. Siguradong mamamatay ka sa inis. Ano ba ang iniisip niyo araw-araw? Salamat sa pagtanggap ng inihaw na manok ni Men Yuping. Tutal, magka-teammate pa rin naman kayo. At saka, ang kalaban na si Dixui ay ang hari ng mga mersenaryo sa disyerto. Sino ang nakakaalam kung may ilalagay si Dixui sa inihaw na manok? Para lasunin ako. Hehehe, ninisyan ka ng malandi ni Dixu. Maya-maya, bumalik na si Dixu. At sa sandaling iyon, nagsitayo na rin ang ibang mga kalahok. Ngunit walang sinuman sa kanila ang may ganitong pribilehyo. Pagkatapos ayusin ang mga gamit, nagsimula na kayong maghanda ng almusal. Nang makita ninyo ang inihaw na manok sa iyong kamay, muli na namang nakaramdam ng inggit ang mga puso ninyo. Pareho lang naman tayong lalaki. Ang nag-iisang magandang dilag sa grupong ito, si Dixu. Bakit kanya binigyan ng inihaw na manok? Lalo na ang kasamahan ni Dixu. Ang nakapagpapasiglang si Master Guo Shan. Magkasama na sila ni Dixu sa loob ng 3 araw. Ngunit hindi pa siya naipagluto ni Dixu ng kahit isang inihaw na manok. At nang makita ka, sa unang pagkakataon, naghanda na siya agad. Anong ibig sabihin nito? Dahil ba sa gwapo ka? Napakagwapo. Anong silbi ng pagiging maganda? Sabi ni Kameida Zonge na may tonong maasim. Ito ay isang hayagang inggit. Inainggitan ni Kameida Zonge ang aking asawang si Xiao Bai. Diretsuhin na lang kung naiinggit. Nakakangilo na ang tono niya. Pagkatapos ng kalahating oras, nakahanda na ang lahat. Sa huli, hindi ordinaryong tao ang mga naririto. Pagkatapos ng isang gabing pagpapahinga, halos bumalik na sa dati ang sigla ng lahat. Sandaling paghahanda bago umalis patungong bundok Pingshen. Mga kaibigan, iyan na sa harapan ang bundok Pingshen. Muling umalinggaw ang boses ni Liu Tianguo. Bundok Pingshen. Iyan ay isa sa mga ipinagbabawal na lugar ng kamatayan sa 100,000 bundok ng Xiangxi. Sinasabi na sa loob ng bundok Pingshen na ito, walang sinuman ang nakakalabas. Dapat alam ninyo ang panganib ng bundok Pingshen na ito. Lumabas din ang kasamahan ni Liu Tianguo na si Dalishu. Diretsuhin mo na ang sasabihin mo. Sinulyapan ni Dixu ang dalawa. Mahinang sabi, Binibining Dixu. Kung magiging diretsahan, ang bundok Pingshen ay lubhang mapanganib. Kung magkakaisa tayong 1-0, mas malaki ang posibilidad na makalabas tayo. At kung gusto nating magkaisa, kailangang pumili tayo ng isang leader. Tumingin si Liu Tianguo sa lahat. Seryosong sabi, leader. Nagniningning ang mga mata ng 8. Sino ang gagawing leader? Kahit sino man sa narito, walang gustong magpasakop. Sino man ang gawing leader, parang hindi makukumbinsi ang iba. Liu Tianguo, sa tingin mo, sino ang karapat-dapat? Ninja Master. Mababang boses na sabi ni Kameida Zonge. Sa mga taong narito, tiwalang-tiwala si Kameida Zonge sa kanyang sarili. Ang ninjutsu ng bansang Dongi ay tiyak na una, kaya natural na sa kanya ang posisyon ng leader. Talagang marunong dumiskarte itong si Liu Tianguo. Sinulyapan mo si Liu Tianguo. Ang taong ito ay isang special forces. Napakatibay ng disiplina. Kaya gusto niyang sumunod sa mga utos alinman sa inuutusan siya ng iba. O siya ang nag-uutos sa iba. Pero tama ang suhestyon ni Liu Tianguo. Kung mayroong leader sa 1-0 taong narito,
Tiyak na mas malayo ang mararating nila. Livestream, si Liu Tianguo ay pipili ng isang leader. Ako ang unang magrerekomenda kay Kuya Xiaobei. Maliban kay Kuya Xiaobei, pinipili ko rin si Kuya Xiaobei. Kung si Kuya Coldface, pwede na rin. Pero mas gusto ko na ang leader ay ang aking asawang si Xiaobei. Nagsimula ring mag-scroll ang mga comments sa livestream. Lumipat din sa iyo ang kamera. Pero wala kang ipinapakitang reaksyon. Leader, isang hari na may kasamang mga noob. Pasensya na. Talaga bang wala kang interes? Ang pinuno na ito, bukod sa kailangan ng malakas na kakayahan sa laban, kailangan din ng integridad. Ako, si Liu Tianguo, ay naging Special Forces sa loob ng 18 taon. Talaga bang wala kang interes? Ang pinuno na ito, bukod sa kailangan ng malakas na kakayahan sa laban, kailangan din ng integridad. Ako, si Liu Tianguo, ay naging Special Forces sa loob ng 18 taon. Sa aking palagay, pagdating sa kakayahan sa laban o integridad, ako ay pasado. Tumayo si Liu Tianguo at sinabi ng may diin. Ginoong Pen, labis mong irinerekomenda ang iyong sarili. Hindi kaya't iniisip mo na kaming iba. Ay hindi kasing husay mo sa kakayahan sa laban at integridad. Sumagot si Kameida Zongye sa mapanuyang paraan. At nang marinig ito, ang ekspresyon ng iba ay bahagyang nagbago. Si Liu Tianguo ay talagang mahusay. Ngunit walang kulang sa amin dito. Kung pag-uusapan ng pagpapasakop, walang gustong magpasakop sa isa't isa. Tama ang sinabi ni Ginoong Gichan. Gusto ko ring maging pinuno, ako si Dixu. Noong nakaraan, sa disyerto, ang aking ate, ay may libu-libong tauhan sa ilalim niya. Siguradong kaya kong maging pinuno. Kuya Xiaobei, sa tingin mo ba tama ako? Sabi ni Dixu nang may halakhak. Ako, si Gu Aoshan, ba ay matatakot sa inyo? Maya-maya pa, nagsimulang magtalo ang isang grupo. Tumahimik, sa sandaling ito. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Nakita nilang tumayo si Kameida Zongye. Biglaang nagpakawala ang taong ito ng isang matigas na teknik ng pagtatago. Umalinggaw ang malamig na boses. Ang buong katawan ng taong ito ay nawala ng mahiwaga. Nasaan? Bakit nawala si Kameida Zongye? Anong klaseng pamamaraan ito? Ang ekspresyon ng mga tao sa lugar ay nagbago. Pagtatago, sa lamang ka ba ito? Ang live stream ay naging maingay rin. Si Kameida Zongye, mukhang totoo ang pagkakalarawan sa kanya. Marunong siya ng ninjutsu. Ang pagtatago ba na ito ay ninjutsu? Parang medyo kahiya-hiya ang ninjutsu na ito. Tama ang nasa itaas. Pero gusto kong matuto. Nagkakagulo ang live stream. Kahit nakatago ka, bahagya kang natigilan. Ngunit sa isang saglit, bumukas ang iyong mga mata ng demonyo. Nakita mong si Kameida Zongye ay dahan-dahang lumalapit kay Liu Tianguo. Sa ilang sandali, nakarating siya sa harap ni Dalishu, malakas na daga. Kimagur Jutsu, muling umalinggaw ang mayabang na boses. Sa sumunod na sandali, isang kumpol ng gintong enerhiya ang bumihag kay Dalishu. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Liu Tianguo. Sinubukang kumawala. Ngunit habang nagpupumiglas si Dalishu, lalong humihigpit ang gintong enerhiya. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Liu Tianguo. Sinubukang kumawala. Ngunit habang nagpupumiglas si Dalishu, lalong humihigpit ang gintong enerhiya. Bang sa isang saglit, bumagsak sa lupa ang katawan ni Dalishu. Ito ay ninjutsu. Isang banal na sining ng aking bansang dongi. Siguro gusto niyo akong maging leader. Wala nang tumututol, di ba? Umalinggaw ang malamig na boses. Muling lumitaw ang figura ni Kameida Zongye. Walang nagsalita tungkol sa ninjutsu sa mga naroroon. Ang ninjutsu ay lampas na sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Bata, hintayin mo akong makapasok. Papatayin kita. Sa pagtingin sa reaksyon ng lahat, tiningnan ka ni Kameida Zongye ng may malamig na mata. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng paghamak. Isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo ang nangahas na makipaglaban sa kanya. Hindi ba't naghahanap lang ito ng kamatayan? Pakawalan niyo ako, sumusuko na ako. Mabilis na sabi ng nagpupumiglas na si Dalishu. Sa sandaling iyon, pula na pula ang mukha niya dahil sa higpit ng gintong enerhiya. Iwinasiwas ni Kameida Zongye ang kanyang kamay ng may kasanayan. Nawala ang enerhiya sa katawan ni Dalishu. Sumasang-ayon ako, malalim na huminga si Liu Tianguo. Sumasang-ayon din ako. Tumango si Dixu. Sang-ayon. Ang 1-0 kalahok. Ay pawang sumang-ayon. Talagang kahanga-hanga ang ninjutsu ni Kameida Zongye. Ang sining ng pagtatago. Dagdag pa ang mahiwagang Kimagur Jutsu. Walang makakatakas. Ang Emperor Club ng ninjutsu ng bansang dongi. Si Kameida Zongye ay talagang kahanga-hanga. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang kadakilaan ng ninjutsu ng aking bansang dongi. Na may Kameida Zongye. Sa tingin ko, ang kampiyon sa pagkakataong ito ay mapupunta sa aking bansang dongi. Tama, ang mga ninja ng Emperor Ninjutsu Club.
Sa sandaling ito, naghiyawan. Kayong dalawa naman. Sa lugar. Tiningnan kayong dalawa ng mga mata ni Kamida Zonge. Na may paghamak. Kayong dalawa. Kayo ang pinakamahinang ipinakilala sa lahat. Isang arkeologo. Isang estudyante sa kolehiyo. Ito ang kakaibang kombinasyon. Sa puso ng lahat. Kung hindi ninyo nakasalubong ang mga zombie. Kung hindi, baka ngayon pa lang ay napahamak na kayo sa malalim na kabubatan. Manny, Mute Dibs, tama ba? Alam ko ang pangalan mo. Kung hindi, baka ngayon pa lang ay napahamak na kayo sa malalim na kabubatan. Manny, Mute Dibs, tama ba? Alam ko ang pangalan mo. Ikaw ay isang arkeologo, na may silbi pa rin sa amin. Basta makinig ka sa akin. Hindi kita pag-initan dahil kasama mo ang iyong kakampi. Tinitignan si Manny, Mute Dibs. Confident na sinabi ni Kamida Zonge. Sa kanyang pananaw, malaking bagay na tinatanggap pa rin niya si Manny, Mute Dibs. At pagkatapos makita ni Manny, Mute Dibs ang kanyang kamanghamanghang ninjutsu, tiyak na itatakwil ka rin niya. At kakampi sa akin. Ayokong ma-isolate ang aking Xiao Bai na kuya. Wasak ang puso ko. Pakipanoorin. Wasak ang puso ko. Ayaw kong ma-isolate ang aking Bai na kuya. Pakipanoorin. Nakakainis ka, Kamida Zonge. Sinisumpa ko na ang iyong birdie ay kasing laki lang ng toothpick. Anong ninjutsu? Mas malakas ba ito sa kakayahan sa espada ng asawa kong si Xiao Bai? Galit na galit ang mga manonood sa live. Na-isolate. Kung noon, maaaring kaawaan ka lang nila ng kaunti. Pero ngayon, galit na sila. Ang kasalukuyan mong sarili. Sino pa ang mga ngahas na magduda? Sino ang makakahadlang sa espadang iyon? Tutol, ngunit sa mismong sandaling ito. Sa mga mata ni Kamida Zonge na punong-puno ng kumpiyansa. Biglang umalinggaw ang malamig na boses ni Xiaoje. Anong Kamida Zonge? Halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tumanggi si Xiaoje. Tutol din ako. Umalinggaw ang mahinang boses. Tumayo ka. At tumayo katabi ni Xiaoje. Tinitingnan si Kamida Zonge. May bahid ng paghamak at pananalig sa iyong mga mata. Napakalakas ng ninja art na invisibility. Kayong dalawa ay kasuklam-suklam. Agad na nagliyab ang galit sa mga mata ni Kamida Zonge. Xiaoje, gusto mo bang dalhin itong pabigat na ito sa bundok Pingshen? Tinitingnan si Xiaoje. Galit na sabi ni Kamida Zonge. Ang pagpili ni Xiaoje ay ikinagalit niya. Pabigat, bahagyang natigilan din si Xiaoje. Ang pabigat na ito, ang espada ng binata. Kahit siya ay kinilabutan. At sinasabi sa kanya ng kanyang kutob. Mayroon ka pang mas maraming bagay na nakatago sa iyong sarili. Itinuring kang pabigat. Isang malaking kalokohan. Tama ang sinabi ni A. Kameda. Xiaoje, mas mabuti pang sumama ka na kay A. Kameda. Tungkol naman dito, iwan mo na lang siya dito at hayaan siyang mamatay ng mag-isa. Kung tutuusin, kahit dalhin mo pa siya. Xiaoje, mas mabuti pang sumama ka na kay A. Kameda. Tungkol naman dito, iwan mo na lang siya dito at hayaan siyang mamatay ng mag-isa. Kung tutuusin, kahit dalhin mo pa siya. Mamamatay din naman. Tumayo rin si Dalishu at nagsalita. Medyo sobra na ito. Ang Dalishu na ito. Matagumpay mong inakit ang galit ng lahat sa atin. Agad na nagalit ang mga manonood sa live. May ilan pang sumisigaw. Na humingi ng tawad sina Dalishu at Kamida Zonge sa'yo. Sa loob ng Xiangxi 10,000 Great Mountains. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Xiaoje sa sandaling yon. Ikaw naman ay parang hindi nila nakikita. Wala ba talaga akong halaga? Napahawak ka sa iyong ilong. At pagkatapos ay nakalma. Sa isipan ng mga taong ito, ikaw pa rin ay ang ordinaryong estudyante. Na naging isa sa isa zero manlalaro dahil sa swerte. Na ikaw ang pinakawalang panganib. Mga Ginoo, biglang lumitaw ang iyong malalim na boses. Sabihin na rin nating isa akong masigasig na kabataan. Kaya maliitin. Hindi ka natural na masaya sa iyong puso. Gusto kong maging mapagkumbaba. Ngunit hindi naman pwedeng mawalan ng halaga. Bata, wala kang karapatang magsalita dito. Huwag mong sabihin gusto mo ring maging leader. Si Kamida Zonge ay tumingin sa iyo nang may pangungutya. Sa isipan ni Kamida Zonge, handa na siya. Kapag nakapasok na sa Pingshen Mountain, maghahanap ako ng pagkakataong patayin ka. Para malaman mo, kung gaano katanga na galitin siya, si Kamida Zonge. Ay, tama ka. Gusto ko talagang maging leader. Tumayo ka kaagad. Tumingin sa 8 tao. Sinabi mo na may ngiti sa iyong mukha. Wow, sa wakas tumayo na ang asawa kong si Linbay. Ang sama-sama ni Kamida Zonge. Hilingin na ilabas ni Linbay ang kanyang espada. Hilingin na ipakita ang espada sa likod ng live stream. Ipakita nyo agad ang kamera kay Linbay. Tandaan nyo si Linbay. Sandali lang. Kunin nyo lahat ng kanyang galaw kapag naglabas siya ng espada. Ang lahat ay sabik na sabik sa iyong kasanayan sa espada kamakailan. Sabi ng direktor ng live stream. Opo, opo. Ilang direktor?
Agad na itinutok ang kamera sa iyo mula sa iba't ibang anggulo. Gusto mo ring maging leader? Hindi nagsalita si Kamei Dazonge. Sa halip tumawa si Dalishu. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya at paghamak. Isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo na gustong pamunuan sila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya at paghamak. Isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo na gustong pamunuan sila. Ako ang unang hindi papayag. Maliban na lang kung matatalo mo ako. Umalinggaw ang mayabang na boses ni Dagang Malaki. Mahigpit na kinuyom ng lalaking ito ang kanyang kamao. Nakatingin sa iyo na may mapanuksong mukha. Kayabang talaga ni Dagang Malaki. Nangahas pang hamunin ang Kuya Bai. Ang Dagang Malaki na ito ay talagang may simpleng pag-isip. Kung alam lang niya, na kayang pumatay ng isang Jiangshi si Kuya Bai gamit ang isang espada. Hindi ko alam kung may lakas pa rin siyang hamunin si Kuya Bai. Si Kamei Dazonge ay tumindig. Turuan siya ng aral, Master Huan Gao. Ano ba yang master ng pakikipaglaban? Sa tingin ko, isa siyang master ng pagiging sunod-sunuran. Nagsimulang lumitaw ang mga mensahe sa live stream. Hinahamon ka ni Dagang Malaki. Sa pagkakataong ito, muling napunta ang galit ng lahat kay Dagang Malaki. Gusto mong maging bida? Tinitingnan si Dagang Malaki. Sabi mo nang may panunuya. Tila hindi alam ni Dagang Malaki kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bida. Kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bida. Ngunit hindi rin siya tanga. Kung sinabi mo yon, tiyak na hindi yon isang magandang bagay. Tinitingnan ka, humakbang si Dagang Malaki. Kaya kitang patumbahin gamit ang isang kamay. Mayabang na sabi ni Dagang Malaki. Hindi mo mapigilan ang iyong sarili na magreklamo. Ano sa tingin niyo? Sang-ayon ako, sang-ayon ako. Inaakala lang ni Dagang Malaki na malaki siya. Kaya gusto kanyang bulihin. Ngunit marahil ay hindi alam ng taong ito kung gaano kakatakot. Sabi ng abat ang taong ito ay mapang-api sa mahina at takot sa malakas. Talagang naghahanap ng gulo itong si Linbay. Hindi ba niya alam na si Dagang Malaki ay umabot na sa ika-negatibo 7 antas ng pakikipaglaban? Ang lahat ng kanyang kakayahan ay talagang nakakatakot. Seryosong sabi ni Gu Aoshan. Si Liu Tiangwo at ang iba pa ay kumunot din ng noo sa sandaling iyon. Patumbahin ako, karapat-dapat ka ba? Humakbang ka. Isang nag-iisa at mapagmataas na aura ang lumitaw. Ang espada ng binata ay nakatayo ng may pagmamalaki. Tila ang espada na yon ang iyong buong pagkatao. Patumbahin ako, karapat-dapat ka ba? Humakbang ka. Isang nag-iisa at mapagmataas na aura ang lumitaw. Ang binata ay mayabang na nakatayo na may isang espada. Tila ang espada ang iyong buong pagkatao. Ang gwapo, may pagkamanghang lumitaw sa mga mata ni Dixu. Inaamin ko sa loob ng 10 taon. Marami na akong nakitang lalaki sa disyerto. Ngunit ngayon ko lang nakakita ng taong ubod ng kapilyuhan. Napakagwapo ni Linbay. Mas lalong sumabog ang live na broadcast. Napakagaling ni Linbay. Sumusobra na si Linbay. Ako na lalaki ay halos mahulog na rin sa kanya. Umalis ka dyan. Walang espesyal na gusto ang aking kapatid na si Xiao Bai. Sobrang saya sa live broadcast. Sa likod ng live broadcast, dose-dosenang direktor ang nakatutok sa iyong kamera. Sa sandaling maglabas ka ng espada. Sa susunod na sandali, mahuhuli ka ng dose-dosenang kamera mula sa lahat ng anggulo. Hindi palalampasin ang anumang detalye. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Kumislap ang lamig sa mga mata ni Dakilang Daga. Bilang isang 7 dan na martial arts master at isang 3-time na kampiyon, mayabang si Dakilang Daga. Kahit na sumali siya sa pagtuklas na ito sa ipinagbabawal na lugar, napaka-arogante pa rin niya. Naniniwala siya na walang sinuman sa mundong ito ang makakapigil sa kanya. Halika, kinawayan mo si Dakilang Daga. Pinigil din ng mga naroroon ang kanilang hininga. Ngunit ang isang grupo ng mga tao, maliban kay Xiaoje, ay walang isa man ang naniniwala sa kanya. Kahit si Dixu, ang batang ito marahil ay huminga ng malalim. Inamin niyang naakit siya. Ngunit ang binata ay masyadong ordinaryo. Isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo. At naghahanap pa ng gulo kay Dalishu. Ang larong pagtuklas sa ipinagbabawal na lugar ay hindi talaga para sa'yo. Mas mabuti pang ma-eliminate ka na lang ngayon. Linbay, pinapatay mo ang sarili mo. Kahit na narito pa rin sa loob ng 100 milya. Walang problema kay Dalishu na saktan ka ng husto. Kapag naparalisa ka rito sa 100,000 bundok ng Xiangxi, baka maging pagkain ka pa ng mga hayop. Tinitignan ka ni Kamei Dazonge, at malamig na nagsabi. Bagaman mayroon siyang bahagyang pagkadismaya sa kanyang puso, na hindi siya ang sumugod. Ngunit basta't makita kanyang maparalisa sa harap niya. Sapat na yon. Saktan ng husto ang asawa ni Xiao Bai. Ang Kamei Dazonge na ito ay may magandang
Malupit na pamamaraan. Binabalak ni Linbay na turuan siya ng leksyon, ang pinakamagaling at walang talong asawa sa buong mundo. Umalinggaw ang iyong mayabang na boses. Sumugod ka na kung hindi mawawalan ka na ng pagkakataon. Binabalak ni Linbay na turuan siya ng leksyon, ang pinakamagaling at walang talong asawa sa buong mundo. Umalinggaw ang iyong mayabang na boses. Sumugod ka na kung hindi mawawalan ka na ng pagkakataon. Ang binata ay walang bahid ng emosyon sa kanyang mga mata. Lubos na nagalit si Dalingsu. Simula nang makuha niya ang 3 sunod-sunod na kampyonato, hindi pa siya nagagawang hamunin ng ganito ni Numan. Lalo na't isa ka lamang ordinaryong estudyante sa kolehiyo. Kumpiyansa si Dalingsu na sa isang suntok lamang ay mapupuruhan ka na. Bang! Humakbang pasulong si Dalingsu. Nagliparan ng alikabok at bato sa lupa. Ang napakalaking lakas niya ay nagpabago ng ekspresyon ng mukha ng ilan. Hindi maitatanggi na si Dalingsu ay isang dalubhasang martial artist na 3 beses nang nagkampiyon. Bukod pa sa kanyang nakakatakot na lakas. Hindi rin naman mababa ang liksi ni Dalingsu. Ito ang pinaka-nakakatakot. Ang karaniwang martial artist ay naglalaro gamit ang teknik. Ngunit ang kalamangan ni Dalingsu ay lakas. Kaya sa bawat suntok na kanyang ibinabato, malakas ang puwersa nito. Kaya kahit na medyo kulang siya sa liksi, kaya niyang manalo. Nagliliyab ang tingkad sa iyong mga mata. Mas malamig pa ang tingin sa iyo ng ibang mga tao. Kumulot lamang ang noo ni Xiaojie. Gusto niyang tumulong. Ngunit alam niyang hindi mo kailangan ang kanyang tulong. Inaasar ka ni Dalishu. Iyon ay paghahanap ng kapahamakan. Talagang sumugod si Dalishu. Susugod na rin ang asawa kong si Linbay. Napakalakas ng susunod na mangyayari. Handa nang panoorin ang asawa kong si Linbay na turuan ng leksyon si Dalishu. Lahat ng tao sa livestream ay naghihintay na kumilos ka. At ang nag-iisang binata. Sa ngayon ay tila hindi nakita ang pag-atake ni Dalishu. Tahimik na nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Tila natakot. Kawawang nilalang. Palihim na bumuntong hininga ang iba pang 7 kalahok. Punong-puno ng panunuya ang mukha ni Camille Dazonge. Sapat na nakapasok ang isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo. Nangahas pang asarin si Dalishu. Tila nakikita na niya ang iyong kahihinatnan. Ngunit noong akala ng lahat na sa suntok na iyon ni Dalingsu, kahit hindi mamatay ay mapapahiga at hindi makakakilos. Umusad ka na. Nang malapit na ang suntok sa kanyang ilong. Umusad ka na. Ang lahat ng martial arts sa mundo. Ang bilis lang ang hindi kayang talunin. Umalinggaw ang mahinang boses. Iginuhit mo ng iyong kamay ang mga naglalahong anino. Pagkatapos ay hinawakan mo agad ang kamao ni Dalingsu. Ang kamao ni Dalingsu ay doble ang laki ng iyong palad. Pagkatapos ay hinawakan mo agad ang kamao ni Dalingsu. Ang kamao ni Dalingsu ay doble ang laki ng iyong palad. Ngunit sa sandaling ito, ang malaking kamao na iyon ay mahigpit mong nahawakan. Hindi makakilos. Hindi pa yan ang lahat. Itinaas mo ang iyong paa at sumipa pahalang. Dalingsu. Ramdam niya ang malakas na puwersa na tumama sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Umiikot ang buo niyang katawan sa iyong kamay ng 180 degrees. Pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Wow, kumain ng isang subo si Dalingsu. Dumura ng dura na may halong dugo. At ang mga nabaling ngipin. Anong nangyari? Hindi pa rin makapaniwala ang mga tao. Sobrang bilis mo. Ikaw ngayon. Individual na katangian ng katawan. Umabot na ng 100 beses sa ordinaryong tao. Ito ay napakalaking sindak. Masasabi na kaya mong talunin ang daan-daang ordinaryong tao. Napakadali noon. Gusto ring galawin ni Dalingsu ang sarili. Paano bumagsak sa lupa si Dalingsu? Nakatulala sa iyo ang 8 tao. Tila inaasahan na ni Men Yuping ang resulta. Humanap ng puno si Men Yuping para sumandal. Gusto niyang maging leader. Hindi niya inaagaw at hindi na mangangahas. Anong nangyari kanina? Nakita niyo ba? Nakita ko lang na hinawakan mo ang kamao ni Dalingsu. Pagkatapos ay sinipa mo si Dalingsu. Ang tapang naman ng asawa kong si Xiaobay. Sayang hindi nakita ang espada ni Kuya Xiaobay. Pero itong si Dalingsu, hindi rin karapat-dapat na gamitin ni Kuya Xiaobay ang kanyang espada. Ang galing ni Linbay sa paggamit ng espada. Nakita lang ng lahat ang iyong nakamamanghang teknik sa espada. Pero hindi nila alam na ang iyong pisikal na lakas ay kahanga-hanga rin. Ang isang malaking daga sa harap mo ay walang laban. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang aking malaking daga. Galit na boses ang narinig. Ipinakita sa kamera ang malaking daga. Tumingin ang lahat sa malaking daga. Nakita nilang nakadapa sa lupa ang malaking daga. Nagpupumiglas ang kanyang katawan. Isang paa ang nakatapak sa likod ng malaking daga. Iyon ay isa sa iyong mga paa. Tinatapakan mo ang malaking daga. Gaano man kalakas ang malaking daga. Hindi siya makawala. Namumula na ang mukha ng malaking daga. Galit na galit ang buong live stream. Tapakan mo ang malaking daga ng husto. Turuan mo siya ng leksyon.
Turuan mo siya ng leksyon sa likod ng live stream. Tinitingnan ng mahigit 10 direktor ang direktor. Tapakan mo ang malaking daga ng husto. Turuan mo siya ng leksyon. Turuan mo siya ng leksyon sa likod ng live stream. Tinitingnan ng mahigit 10 direktor ang direktor. Sinushoot ka ng lahat ng mga kamera. Ngunit hindi ka nagpakita ng kahit anong teknik sa espada. I-edit ito, high energy ni Zeo. Galit na binugbog ng binata ang malaking daga. Nag-isip ang direktor ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi, kahit nakamamangha ang iyong espada. Kamangha-mangha rin ang iyong ginawa kanina. At sikat ka ngayon. Kapag naipost ang lingguhang high energy na ito, maaakit nito ang talakayan at atensyon ng lahat. CJ, Director. Nagsimulang mag-edit ang ilang direktor. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas na naman ang high energy ni Zeo. Lingguhang high energy. Ang aking asawang si Linbay ay nag-iisang nagmamay-ari ng 3 sa mga ito. Pakiramdam ko maliban kay Meng Yuping. Ikaw ang nagdadala sa iba pang 8 kalahok. Sumasang-ayon habang muling lumalabas ang lingguhang high energy. Muling lumipad ang isang alon ng mga bala. At ang iyong lingguhang high energy. Ang unang tala ng pagpapalabas ay umabot na sa bilyon-bilyong beses. Ang pangalawa ay mayroon ding bilyon-bilyong beses. Pangatlong beses na mabilis na umabot sa 100 milyon. Kitang-kita naman. Ang sigasig ng lahat para sa iyo ay mabilis na tumataas. Natalo si Dalishu. Tinitingnan ni Eren si Dalishu na nakahandusay sa lupa. At tumingin sa iyo. Hindi talaga siya makapaniwala sa nakikita niya. Hindi ba't isa ka lang ordinaryong estudyante? Paano mo natalo si Dalishu? Lalo na si Kameida Zonge. Talagang tulala na siya ngayon. Napakayabang mo, di ba? Yabang pa, sige. Suntukin mo ako, bugbugin mo ako. Tinakpan mo si Dalishu habang mayabang na nagsasalita. Hayop ka, subukan mong pakawalan ako. Ulitin mo. Galit na sabi ni Dalishu. Ulitin mo. Kaya mo ba? Tinitingnan si Dalishu. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Galit na galit si Dalishu. Simula ngayon, mag-quit ka na sa larong ito. Sa sandaling ito, tinapakan mo ang braso ni Dalishu. Crack, agad na umalingaw-ngaw ang tunog ng nabaling buto. At mas lalong sumigaw sa sakit si Dalishu. Nagbago rin ang ekspresyon ng iba. Gusto mo bang maagang mapaalis si Dalishu? Bali ang braso. Papasok si Dalishu sa Pingshensian. Mataas ang tsansa ng kamatayan doon. Kaya't kailangan bumalik si Dalishu sa pinanggalingan niya. Papasok si Dalishu sa Pingshensian. Mataas ang tsansa ng kamatayan doon. Kaya't kailangan bumalik si Dalishu sa pinanggalingan niya. Magaling Bumalik ang liwanag sa mga mata ni Puksui. Tinitingnan ang binata. Napansin niya na mas lalo siyang naakit sa binata. Maingat mag-isip. Mabilis kumilos.